Ang asawa kong bayaw ay naglayas. Pinilit ako ng biyenan ko na bumili ng bahay na nagkakahalaga ng E10 milyon at magbigay ng E20,000 bawat buwan hanggang makapanganak. Hindi ako tumutol, tahimik lang akong gumawa ng isang bagay na nagpasabog sa buong pamilya ng asawa ko. Ngayon, ikinukuwento ko ang isang salaysay na kahit ako mismo ay mahirap paniwalaan kung hindi ko personal na naranasan. Sino ba ang mag-aakalang may mga taong kayang humiling ng ganoon kalakas loob? Ang sabi ng mga tao, ang pagiging manugang ay pagiging bahagi ng buong pamilya. Dapat marunong magparaya, marunong magsakripisyo. Ngunit, naniniwala ba kayo? May mga sakripisyong kung hindi ka maingat, gagawin kang lumalakad na pitaka isang kalasag para sa mga pagkakamali ng iba. Noong gabing iyon, nakaupong magkakasama ang buong pamilya ng asawa ko sa sala. Mabigat ang hangin, nakakainis, parang bago sumapit ang bagyo. Umiikot ang bentilador sa kisame, ang lagutok nito ay pabigat pa sa tensyon sa mukha ng bawat isa. Kakasapit ko lang mula sa trabaho, hindi pa man nakapalit ng damit, nang tawagin na ako ng biyenan kong si Tita Gloria Santos. Hindi na siya nagsabi ng anak gaya ng dati, tigas ang boses niya, parang may inihahayag na mabigat. Ibinaba niya ng malakas ang isang papel sa mesa, itinulak papunta sa akin. Papel ng ultrasound, puting-puti, malinaw ang mga titik. Malamig ang kanyang tinig nang sabihin, si Maricel, nagbuntis na. Natigilan ako. Maricel Santos. Ang bayaw kong babae hindi pa kasal. Walang ipinakilalang boyfriend sa pamilya ng maayos. Tumingin ako kay Maricel, nakayuko siya, magkasamang nakapulupot ang mga kamay, ngunit ang dulo ng kanyang labi ay parang pilit na nakangusob, hindi nangangamba. Dahan-dahan ko itong tinanong, sino ang ama, tita? Hindi pa tapos ang tanong ko. Tinutukan na ako ng biyenan ko ng mga matang parang nagagalit. Sino ang ama? Anong mahalaga niyon? Ang mahalaga ay dapat protektahan ang batang ito. Hindi natin pababayaan ang pamilya nating mapag-usapan ng mga tao. Nalito ako. Naisip ko ang dangal, ang tsismis, pero naisip ko rin ang responsibilidad sa batang nasa tiyan ni Maricel. Bago ko man maorganisa ang aking mga iniisip, hinarap na ako ng biyenan ko, mga matang parang kutsilyo. Pinag-usapan na namin ito. Ikaw ang manugang, ikaw ang may pinakamagandang kalagayan sa bahay na ito. Bumili ka ng bahay para kay Maricel, halos ka 10 milyon ilagay sa pangalan niya para maayos siyang maisanganak. Paano niya maisasanganak ang apo ko sa bahay na ito? Akala ko'y mali ang narinig ko. 10 milyong bahay sa pangalan ni Maricel. Tumingin ako sa biyenan, pagkatapos ay tumingin kay Miguel Santos, ang asawa ko. Umaasang magsasalita siya. Ngunit tahimik lang siya. Nakatungo, magkasalamang nakakapit ang mga kamay, parang umiiwas sa isang bagay. Dahan-dahan kong tinanong ulit, nanginginig ang boses ngunit pinagsisikapang manatiling kalmado. Tita, sinasabi ninyo na bumili ako ng bahay para kay Maricel? Tumango si Tita Gloria, walang alinlangang tinig. Oo, malaki ang kinikita mo. Ang 10 milyon, wala iyang halaga sa iyo. Umaasa ang bahay na ito sa iyo, pag ibayaw may buntis, tatayuan ng kamay ang manugang. Hindi pa ko nauunawaan ang lahat nang nagpatuloy siya, parang normal lang ang lahat. Bukod doon, magbigay ka sa kanya ng 20,000 bawat buwan, mula ngayon hanggang makapanganak para sa pagkain, prenatal check-up, gamot, hindi pwedeng pabayaan siya. 20,000 bawat buwan kasama ang our 10 milyong bahay. Umaalingasaw ang aking utak. Nakatayo pa rin si Maricel doon, hindi naglakas loob tumingin sa akin, ngunit napansin ko ang kanyang tingin na dumaan sa akin. Hindi ito pagsisisi, parang inaabangan niya, naghihintay na sumang-ayon ako, naghihintay na tanggapin ko. Lumingon ako kay Miguel. Kuya, ano ang palagay mo? Tuwirang tinanong ko. Inubo siya. Mahinang nagsalita. Tulungan mo na ang pamilya, sa pagkakataong ito dugo naman nila. Tumingin ako sa kanya habang unti-unting lumamig ang aking puso. Dugo? Ako. Ano ako sa bahay na ito? Isang lalaking marunong kumita ng pera. Nagsimulang mag-ingay ang buong pamilya.
Nagdagdag pa ang biyenan ko, medyo maigting ang tinig. Huwag kang mag-isip ng kapalit. Ang dangal ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa pera. May pera ka, dapat kang mag-isip para sa pamilya ng asawa mo. Wala ni isang nagtanong sa akin kung sang-ayon ako o hindi. Wala ni isang nagtanong kung nasasaktan ba ako. Tiningnan nila ako parang isang kabang bakal, buksan mo lang at lalabas na ang pera. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na nasa gitna ako ng isang dula kung saan matagal na itinakda ang aking papel ang manugang na mayaman, na responsable sa pagdadala ng lahat ng pagkakamali ng iba. Kung tatanggihan ko, tatawagin akong makasarili at walang puso. Kung tatanggapin ko, magiging buhay na punong guro sa mga pasyang walang pag-iisip at posibleng kalkulo ng bayaw ko. Malalim akong huminga. Nanahimik ang buong silid na naghihintay sa aking sagot. At alam ninyo, hindi ako tumutol kahit isang salita. Dahan-dahan lang akong tumango, mahinahon ang boses. Hayaan ninyo akong mag-isip muna. Walang galit, walang iyak, walang sisi. Ang aking katahimikan ay nagpahinga sa biyenan ko. Si Maricel naman ay tumingala kumislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nila alam ang katahimiking iyon ay hindi pagsuko. Iyon ang sandaling nagsimula akong makita ang lahat ng bagay sa ibang paraan. Hindi ako tumutol dahil mahina ako. Hindi ako umayaw dahil takot akong mapintasan. Tumahimik ako dahil kailangan ko ng panahon para maunawaan ang tunay na kalagayan. At nang kalaunan, nang mabulgar ang lahat ng sikreto, nang mahulog ang bawat maskara, napagtanto nila na ang pag-iling ko ng ulo noong gabing iyon ay hindi pagsang-ayon. Iyon ang simula ng isang serye ng mga pangyayaring nagpabayad ng malaki sa buong pamilya ng asawa ko dahil sa kanilang sariling kasakiman at pandaraya. Pagkatapos ng gabing iyon, pumasok ako sa silid tulugan nang hindi mapakali ang puso. Alam ko na tumango ako sa harap nila, ngunit sa aking isipan noon, parang may palabas na nag-rewind dinala ako sa mga unang araw na pumasok ako sa pamilyang ito. Madalas hindi maintindihan ng tao kung bakit kaya ng isang tao na magtiis ng ganoon katagal, ngunit pagdating ng pagbabago, titingin ka ulit at makikita mo ang pagtitiis na iyon ay itinayo sa pundasyon ng tiwala, at ang tiwala, minsan pa, ay ang pinakamadaling samantalahin. Nakilala ko si Miguel hindi sa kahirapan o kawalan ng katiyakan. Noon ay mayroon na akong matatag na trabaho, magandang kita, marunong din ako sa pera, kaya matatag ang aking buhay. Hindi ako tipo ng taong nagpapakita ng kayamanan, ngunit proud ako sa isang bagay. Kumikita ako ng pera sa aking sariling pagsisikap, namumuhay ng marangal, walang utang sa sinuman. Lumapit si Miguel sa akin nang may dating tahimik, matipid sa salita, masipag. Hindi siya nangangako ng mataas na bagay, nagsasalita lang siya ng payak na mga salita. Gusto ko lang ng isang payapang tahanan, nalambot ang aking puso nang marinig iyon. Sa gulang ko noon, hindi na maraming panaginip, kailangan ko lang ng kabutihang loob at kumpiyansa. Noong isang araw na dinala niya ako sa kanilang bahay para ipakilala, malinaw pa ang aking alaala, hindi malaki ang bahay, ngunit hindi ko ito pinansin noon. Ang biyenan kong si Tita Gloria ay tinanggap ako ng ngiti at matamis na boses. Hinawakan niya ang aking kamay at hinimasmas, parang matagal na kaming magkakilala. Naku, napakagandang babae nito, mapalad si Miguel na mapangasawa ka. Nahihiya at masaya rin ako nang marinig iyon. Nag-ayos siya ng masaganang hapunan, laging naglalagay ng pagkain sa aking plato. Nagbiro pa siya kay Miguel, panatilihin mo ang asawa mo. Kapag nalungkot mo siya, hindi kita patatawarin. Ang magaan at mapagmahal na mga salita ay nagparamdam sa akin na nakahanap ako ng tamang pamilya. Sa mga sumunod na pagbisita, lagi nitong ipinakita ng biyenan ko ang pagiging marunong. Madalas siyang nagsasabi, ang kasal ay sa inyong dalawa, pero hindi namin hayaang matalo ka. Kaya naman nang pag-usapan ng kasal, hindi na ako nag-alangalang. Naisip ko, mag-asawa na kami, at ang pag-aari ng isa ay pag-aari ng dalawa, basta't nagkakatulungan. Halos lahat ng gastos sa kasal ay ako ang nag-ayos, mula sa litreto, dekorasyon, handaan, hanggang sa mga regalo sa dalawang panig.
Hindi kami nagkukulang sa aking panig, ngunit hindi ko naisip na gipitin ang pamilya ng lalaki. Gusto ko lang ng maayos at marangal na kasal na hindi kahiya-hiya tumingin ulit balang araw. Isang beses habang kinukuwenta ko ang gastos, tiningnan ako ni Miguel at huminga ng malalim. Huwag kang mag-alala ng ganyan, nahihirapan din ang aming pamilya. Ngumiti ako. Mahirap man, magsama-sama tayong magsikap basta marangal ang pamumuhay. Hinawakan niya ang aking kamay, tumingin sa akin ng totoo. Umaasa ang aming pamilya sa iyo. Noon ay inakala ko na nagsalita siya dahil nagmamahal at nagpapasalamat siya. Hindi ko na itaya na sa huli ay magiging parang tatak iyon sa aking kapalaran sa bahay na iyon. Sa tuwing may kailangan ng pera, aalalahanin nila ako. Pagkatapos ng kasal, patuloy pa rin akong aktibong gumagawa. May tumagas na bahagi ng bubong ng bahay ng asawa ko, tinawagan ko ng manggagawa para ayusin. Matanda na ang kusina, pinalitan ko ng ilang bagay para maginhawa. Nagreklamo ang biyenan ko sa sakit ng likod, nagbili ako ng gamot at makinang pangmasahe. Ginawa ko iyon hindi para lumandi, kundi dahil pamilya na nila ng aking asawa at pamilya ang nagtutulong sa isa't isa. Noon pa ay madaldal si Tita Gloria. Madalas siyang huminga ng malalim at magsabi, "Mayroon kang manugang na tulad niya, tunay na kapalaran ko. Huwag kang mag-alala, may utang ng loob ako." Ang mga katagang iyon ay nagbibigay ng init sa puso, lalo na sa isang babaeng nagtatrabaho ng buong araw at uuwi lang na may pag-asa na makarinig ng malambot na salita. Si Maricel noon ay kakaiba rin, mas bata sa akin, magalang ang pagsasalita. Palagi siyang nagtatawag ng ate ng matamis. Nagbili ako ng bagong telepono para sa kanya para makatulong sa pag-aaral. Niyakap niya ako, may luha sa mata. "Salamat, ate." Sisikaping suklian ko ito. Naalala ko pa ang pakiramdam noon, may habag at pakiramdam na tama ang ginagawa ko. Naniniwala akong ang pagtulong sa isang batang may kinabukasan ay naghahasik ng kabutihan sa pamilya. Sa mga unang buwan ng pagiging manugang, nagsisikap akong mapanatili ang kapayapaan. Sinasagot ko ng mahinahon ang lahat ng sinasabi ng biyenan ko. Naobserbahan ko na gustong-gusto niya ng kalinisan, nagigising na maaga para magwalis ng bahay at maglimpyo ng kusina. Gusto niyang kumain ng lutong bahay, nagluluto ako tuwing katapusan ng linggo. Tinatanaw ako ni Miguel ng abala at minsan ay nalulungkot. "Napapagod ka." Ngumiti lang ako. "Pamilya naman. Magtiis lang para sa kapayapaan ng tahanan." Naniniwala ako sa katagang iyon bilang prinsipyo ng buhay, hindi pagtitiis dahil sa takot, kundi dahil gusto ko ng payapang tahanan. Gusto ko na hindi mahirapan ang asawa ko sa pagitan ng ina at ng asawa. Pagkatapos ay may isang maliit na bagay na pagdating sa pagtingin. Napagtanto kong ito ang unang palatandaan ng pagkabali. Sa isang pagkain, hindi sinasadya ng biyenan ko. Ganitong magaling ang manugang ko, maaasahan na ng bahay na ito sa kanya. Natawa kaming lahat kasama ko. Inisip ko iyon bilang papuri. Nagdagdag pa si Miguel, "Tama siya, ma." Hindi ko napansin ang tingin ni Maricel noon. Tumingin siya sa akin ng mabilis, pagkatapos ay sumandali ang tingin. Hindi ko rin napansin ang paraan ng pagsasalita ng biyenan ko, ng salitang maaasahan, parang katotohanan na naniniwala akong ang aking sakripisyo ay kapalit ng respeto. Naisip ko na kung nabubuhay ako ng maayos, mamahalin ako ng pamilya ng asawa ko. Naisip ko na ang mga tinutulungan ay matututo kung paano maging marunong. Naisip ko na ang kasal ay pagsasama ng pagtatayo. Hindi isang panig ang nagbibigay at isa pa ang tumatanggap, at nagpasya akong lumipat na malapit sa bahay ng asawa ko para mas madaling mag-alaga. Madalas magkasakit ang biyenan ko, bata pa si Maricel, nagtatrabaho si Miguel ng buong araw. Inaliw ko na ang sarili. Magtiis lang ng konti. Ayos na ang lahat. Ngunit natutunan ko na mabubuting tao, may mga oras na ang pagtitiis ay hindi nagpapamahal sa iyo ng tao, nagpapagawi lang sa tao na sanay na sila sa pasanin mo. Pumasok ako sa kasal na may tunay na puso.
Nagtiwala ako sa mga matamis na salita, sa panlabas na kabutihan, sa dalawang salitang pamilya. At hindi ko alam na noong mga araw na maliwanag at mainit na iyon, isang patibong ang unti-unting nahahulma, tahimik at mapagtiyaga, naghihintay ng araw na isasara ito sa paligid ko. Mula nang lumipat ako ng mas malapit sa bahay ng asawa ko, dahan-dahan na nagbago ang lahat. Dahan-dahan hanggang sa kung hindi mo pansinin, ibibihin mo sa sarili mo, siguro nag-iisip lang ako ng labis. Sa simula, ilang salita lang, ilang tingin, ilang maliit na pabor, ngunit sa paglaon, napagtanto ko may mga pamilyang hindi tinatrato ang tulong bilang kabutihan ng loob kundi bilang obligasyon. At nang ma-establish na ang obligasyon, hindi na sila marunong magpasalamat pa. Unti-unti ring nagbago ang biyenan ko, hindi nang biglaan mula mapagpakumbaba patungong palaaway sa isang araw, kundi sa paraan ng pagsasalita niya sa akin, parang nagpapaalala sa isa na dapat gumampan sa papel. Dati ay anak ang tawag niya sa akin, malambot ang boses. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, manugang na ang tawag niya o tuwirang pangalan ko. Sa tuwing ganoon, nadarama kong may kulang ngunit inisip ko na baka abala siya, pagod, kaya nagagalit. Isang araw, pagbalik ko mula trabaho, nakaupo siya sa sala, may hawak na kwaderno ng gastos. Hindi niya tinanong kung pagod na ba ako o kumain, na direkta siyang nagsalita. Tumaas ang bayad sa ilaw at tubig ngayong buwan. Dagdagan mo ng kaunti ang paglipat. Medyo nagulat ako dahil nagbibigay naman ako ng regular, ngunit tumango pa rin. Naisip ko, normal lang, may dagdag na tao sa bahay, tataas din ang gastos. Nagdagdag pa siya, parang nagtuturo, ang manugang na may karanasan ay nararapat na pasanin ang pamilya ng asawa. Huwag mag-isip ng kapalit malas yan. Ang salitang malas ay parang maliwanag, ngunit may bigat na nagpapahirap sa taong tumugon dahil kung gagawa ka, ikaw ang makikitang walang utang na loob. Pagkatapos ay lalo pang dumami ang mga kahilingan. Isang araw, sinasabing ang washing machine ay gumagalaw ng sobra, kailangang palitan. Isa pang araw, sinasabing may tumagas na bubong kapag umulan, nababasa ang lahat ng damit. Isa pang araw, iniaabot niya sa akin ang reseta, masakit ang tuhod ko. Ang doktor ay nagreseta ng mamahaling gamot, ikuha mo ako. Sa bawat kahilingan, may kasamang pariralang, hindi ko ito gustong hingin, pero ikaw lang ang mapag-asahan ko. Ang narinig ko ay may habag, ngunit parang nakatali ako sa isang hindi nakikitang pisi. Sa simula, ginawa ko pa rin ang lahat at pinayagan na lumipas dahil matanda na ang biyenan ko, normal lang ang pagkakasakit. Ngunit ang nagpasimulang magpabigat sa akin ay hindi ang halaga ng pera kundi ang ugali. Hindi na siya nagtatanong ng aking opinyon, hindi na siya nahihiya, nag-uutos na siya. Isang beses, habang pumasok pa lang ako sa pintuan, hindi pa na isasabit ang bag ko, nagsalita na siya, bukas, ilipat mo sa akin ang 1,000 bibilhin ko ng bagong kama para kay Maricel para mas maayos ang tulog niya. Tumigil ako at nagtanong, may sakit ba si Maricel sa likod? Kumindat siya. Nagpupuyat siya sa pag-aaral. Napapagod. Ikaw ang kuya, kung hindi ka mag-aalaga sa kanya. Sino pa? Si Maricel ay nagsimula ring hayagang umaasa. Madalas siyang bumibili, kailan ay sapatos, kailan ay bag, kailan ay kosmetiko. Isang araw, nakakita ako ng ilang malaking kahon na dinala ng delivery. Natatawang tinanong ko, ano ang binili mo? Sobra naman. Ngumiting mapang-uyam si Maricel. Kaunti lang. Ate, huwag kang mag-alala. Ngunit ilang araw pagkatapos, umupo siya sa tabi ko, matamis ang boses. Ate, pautang naman ng kaunti, kulang ako ngayong buwan. Tinanong ko kung ano ang kakulangan. Nagtataranta siya, basta, kulang na lang. Nagbigay ako dahil inisip ko, bata pa siya, matutulungan ko. Ngunit isang beses, magaan kong napayo siya. Ate, sinasabi ko sa iyo, Maricel, mag-ingat ka sa gastos. May iniipon ka ba para sa hinaharap? Agad na nagmukmok si Maricel. Hindi siya nakipagtalo sa akin, ngunit ng gabi ring iyon, tinawag ako ng biyenan ko sa sala, maigting ang tinig. Ano ang sinabi mo? Para umiyak si Maricel.
Nagulat ako. Pinanayuhan ko lang siya na mag-ingat sa gastos, tita. Hinampas niya ang kanyang kamay sa upuan. Ate kanya, nagtitipid ka naman. Bata pa siya. Matamis naman kung gumastos siya ng kaunti. Mayroon kang pera. Ang pagtulong sa kanya ay kabutihan para sa iyo. Natigilan ako. Hindi ko akalaing ang isang simpleng payo ay magiging pagtitipid. Mula noon, napansin ko. Sa tuwing sasabihin ko ang isang bagay na hindi nagpapasaya kay Maricel, tatakbo siya sa ina niya at laging tatayo ang biyenan ko sa kanya. Nangangalaga siya sa pamamagitan ng uri ng moralidad. Ang kuya ay dapat mag-alaga sa ate. Nagsimula akong maramdaman na hindi na ako tinatrato bilang miyembro ng pamilya, kundi bilang isang taong kailangang magbayad ng utang sa pamamagitan ng pera. Ang pinakamasakit ay si Miguel, lalo pa siyang pumipili ng pag-iwas. Dati ay nag-aalay pa rin siya sa akin, nagsasabing pag-usapan ko sa ina ko, ngunit pagkatapos ay tahimik na lang siya. Kung makikipag-usap ako sa kanya, mag-oo lang siya. Kung magtatanong ako ng opinyon niya, itatapon niya. Tigilan mo na yan kung anong sinasabi ng ina ko para mabilis ang usapan. Isang beses, naibuhos ko ang lahat. Nagtanong ako ng tuwiran, nakikita mo bang sobra na ang pag-asa ng bahay nating ito sa akin? Huminga siya ng malalim, tumingin palabas. Asawa mo ako. Kung kaya mong tumulong, tulungan mo. Ang salitang asawa mo ay parang mapagmalakin, ngunit parang kandado rin sa aking bibig. Sa tuwing tutol ako, itinuturing akong hindi gumaganap ng tungkulin ko. Isang hapon, nakabalik ako sa trabaho ng maaga. Nakatayo sa labas ng pintuan, narinig ko ang biyenan ko na nagsasalita kay Maricel. Mahinang ang boses niya ngunit malinaw. Sabihin mo sa manugang mo kumikita man siya. Ang kita niya ay pera ng pamilyang ito. Ang babae na nag-asawa ay sumusunod sa kanyang asawa. Ang sa kanya ay sa pamilya ng asawa. Natumba ako sa pagkakataon. Noon ko unawa. Sa isipan niya. Wala akong hangganan sa pananalapi. Ako ay isang ari-arian ng kanyang anak, at ang isang ari-arian ay dapat maglingkod sa buong pamilya. Mula noon, naramdaman ko na parang isang karaniwang pitaka na ako. Walang nagtatanong kung pagod na ba ako, kung napipigilan na ba ako. Tinatanong lang nila, naglipat ka na ba, nabili mo na ba, inayos mo na ba? Ang mga salitang dati ay parang papuri, noon ko lang napagtanto. Iyon ang paraan ng pagtatakda nila ng aking papel. Tagadala, nagtiis pa rin ako nagtiis dahil mahal pa rin kita si Miguel, dahil takot akong maging sanhi ng paghihiwalay ng pamilya, dahil takot akong mapintasan bilang manugang na walang utang na loob. Sinabi ko sa sarili ko, magtiis ng kaunti, ayos na ang lahat. Ngunit habang nagtitiis, lalo akong naramdamang may isang bato sa dibdib ko. Matagal na akong nakakakita ng mali, pilit ko lang itong hindi tinitingnan ng tuwiran. At ang pagtatago na iyon, malapit na sana akong mapagbayad ng kapayapaan ng aking sariling buhay. Pagkatapos ng maraming magkakasunod na kahilingan, nagsimula akong mamuhay sa isang kakaibang kalagayan. Araw-araw, normal pa ring pumunta sa trabaho. Normal pa ring nakikipagtawanan sa mga katrabaho, ngunit pag-uwi sa bahay ng asawa ko, mabigat na ang dibdib. Hindi na ito pakiramdam ng lugar para magpahinga, parang isa itong duty room kung saan anumang oras ay maaaring marinig ang, "Manugang, tulungan mo ako dito. Ate, ibibigay mo sa akin ito." Kapag nagpabagal man ako ng kaunti, hindi gumagawa agad. Hindi sumasagot agad-agad akong tinatawagan ng walang utang na loob. Noong panahon na iyon, halataring nagbago si Maricel, madalas siyang umuuwi ng huli. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, 9:00 na ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Maricel, mabangong pabango, maayos ang buhok. May hawak na bagong bag, dumaan siya sa akin parang hangin, walang pagpapahalaga, tuwid ang lakad patungo sa kwarto. Tinawag ko siya. Pinagsisikapang mahinahon ang boses. "Nakain ka na ba?" Hindi humarap si Maricel. "Kumain na ako sa labas." Pagkatapos ay malakas na isinara ang pinto, parang takot na may dagdag na katanungan mula sa akin.
Napansin ko na ang mga kagamitan ni Maricel ay lalo pang nagiging mahalaga, bagong model na telepono, mamahaling mga sapatos at bag, laging bago ang damit. Samantala, walang seryosong trabaho, walang mukhang seryosong pag-aaral. Nagsimula akong mag-isip, ngunit anong baling isip ko, pinilit ko pang mapanatili ang kapayapaan dahil marami ng problema sa pamilya ng asawa ko. Pakikialam lang ay magiging sanhi ng gulo. Hanggang sa isang araw, hindi ko sinasadyang narinig ang usapan ng ilang kapitbahay. Naghuhugas ng basura, nakatayo sa malapit sa pintuan. Narinig ko silang mahinang nag-uusap, palingon-lingon sa aming bahay. Yung si Maricel ng mga Santos ngayon madalas may sumasabay sa kanya, mamahaling sasakyan. Sumagot ang isa. Oo, kahapon nakita ko siyang sumakay at ang katatawa-tawa nila pero walang nagsasalita na ikakasal sila. Natumba ako. Nagtatayo ng tsismis ang mga tao, hindi dahil sa galit, kundi dahil napalabas na ang sitwasyon ng sobra. Nang gabing iyon, naghintay ako kay Maricel. Pagdating niya, tinawag ko siya tuwiran ngunit maayos ang salita. Maricel, tatanungin kita, may kasintahan ka, tama ba? Kung seryoso kayo, dalhin mo siya at pag-usapan ng maayos. Kapag nalaman ng mga tao bago ang ina mo, mapahiya tayo. Akala ko ay mahihiyang siya o magpapaliwanag man lang, ngunit hindi. Agad na nagalit si Maricel. Ang mga mata ay nagkikislap. Gawa-gawa mo ang bagay na iyon. Natigilan ako. Ang gawa-gawa mula sa pagbibigkas ng bayaw na babae sa manugang parang isang kutsilyo na pumutol sa lahat ng hangganan ng magkamag-anak na pagmamahal. Nagtiis pa rin akong magdagdag ng isa pa. Hindi kita gusto makialam, binibigyan kita ng babala para sa iyong sarili. Ngumiting mapang-uyam si Maricel, mapanghamak ang boses. Ituon mo ang iyong pag-aalaga sa sarili mo, hindi ako nagpapaaral sa iyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto niya. Malakas ding isinara ang pinto, parang gustong magbigay ng kahulugan. Nakatayo akong doon, may hawak pa rin ang tela ng pantabla, may pakiramdam ng galit at kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ko ay hindi dahil sa pagkagalit, kundi dahil napagtanto ko kung gaano na ako kinukutya sa sariling bahay na ito. Ipinagbigay alam ko ang usapin kay Miguel. Nakahiga siyang nanonood sa telepono nang umupo ako sa tabi niya at nang malinaw, Kuya Miguel, naniniwala akong may kasintahan si Maricel. Maraming nagsasalita sa labas, sabihin mo na sa ina mo bago maging malala. Narinig ni Miguel, mabilis na nag-oo, malaki na siya, bakit ka mag-aalala? Tiningnan ko siya. Malaki nga, mas dapat siyang marunong ng responsibilidad. Huminga siya ng malalim, walang pakialam ang tinig. Huwag kang gumawa ng malaki, tahimik ang bahay ngayon. Huwag kang gumulo. Ang huwag kang gumulo ay nagpalalamig sa akin. Ang katatahimikan niya ay katahimikan ng uri na kung tatahimik ako, maipagpapatuloy ang lahat. Mula noon, nagsimulang ituring ng biyenan ko ang aking katahimikan bilang isang uri ng default na pagkakasundo. Hindi na siya nagtatanong, nagbibigay na siya ng utos. Umaga ay nagsasabi na maglipat ng pera, tanghali ay nagsasabi na bumili, gabi ay nagsasabi na mag-ayos pa ng iba. Isang beses, habang nakikinig siya sa telepono, dumaan ako, malinaw ko itong narinig. Oo, mahusay ang aking manugang, kaya niya ang lahat. Umaasa ang pamilya namin sa kanya. Nang sabihin niya iyon, nagtatawa siya na parang ipinagmamalaki ang isang mahalagang ari-arian. Natumba ako. Kaya ko ang lahat, kaya siya may karapatang magdesisyon ng lahat. Tinatawag hindi lang sa ibang tao, tinatawag pa niya sa mga kamag-anak. Sa bawat okasyon, kapag nagtitipon ang pamilya, parang takot na may hindi makakarinig. Mapalad ang aming pamilya sa manugang na marunong kumita, pasanin ang buong bahay namin. Kung anong gusto ni Maricel, may ate niya. May isang tiyahin na ngumiti ng may panlilibak. Tunay na kapalaran mo, Gloria. Pagkatapos ay lumingon sa akin, ganitong mahusay ang manugang, alagaan mo ang biyenan mo at bayaw mo ha. Nagsasalita sila na parang biro, ngunit ang narinig ko ay parang pamimilit. Araw-araw, humihigpit ang presyon sa akin. Hindi ko na naramdaman ang sarili ko bilang tunay na asawa. Umuwi ako mula trabaho, napagod pa rin, ngunit maririnig ang listahan ng kailangan bilhin, ilipat ng pera,
ayusin, at ang pinakakakaiba, walang nagsasabi ng pakisuyo, walang nagsasabi ng pakiusap, nagsasabi lang sila ng kailangan dahil ako ay manugang, dahil mayroon akong pera, dahil nagbigay na ako noong una, kaya iniisip nila na magbibigay ako palagi. Sa panahon na iyon, sa unang pagkakataon sa buhay kong pagiging manugang, nagsimula akong tahimik na suriin ang lahat. Hindi ko ito pinalakas dahil naiintindihan ko na mas malakas ang paglaban, mas malala ang sitwasyon. Tiningnan ko ang mga gastos na naibigay ko, isinulat ang mga petsa ng tiyak. Tiningnan ko ang aking mga papel sa ari-arian, ang mga nasa ilalim ng pangalan ko, ang mga may kinalaman sa asawa ko. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng hangganan hindi para magtalo sa pamilya, kundi para protektahan ang sarili. Dahil nagsimula akong matakot na isang araw, hihinggil nila sa akin sa isang problema na hindi ko naman nililikha. Gabi, nakahiga sa tabi ng asawa ko, tiningnan ko ang kisame ng matagal. Tinanong ko ang sarili ko, kung magpapatuloy akong tatahimik hanggang kailan, at napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang mga taong sanay na tumanggap ay hindi titigil ng kusa. Titigil lang sila kapag ikaw na mismo ang nagtakda ng hangganan. Sa aking puso, unti-unting nabuo ang isang malinaw na hangganan. Maaari akong tumulong, ngunit hindi maaasahan. Maaari akong magtiis, ngunit hindi ko papayagan na ang pagtitiis ay maging kahinaan. Hindi ko inakala na ang mga tila maliit na palatandaan ng pag-angkin ay magiging hudyat ng tunay na bagyo. At ang bagong panaginip na iyon, kailangang sabihin ng tuwiran, ay mas nakakatakot pa kaysa sa aking inaakala. Malinaw pa sa aking alaala ang araw na tinawag ng pamilya ng asawa ko na emergency meeting. Tanghali pa lang, tumawag na sa akin ang biyenan ko. Magaspang ang tinig niya. Bumalik ka ng maaga. Ngayon may malaking bagay sa bahay. Nagtanong ako, anong bagay? Hindi siya sumagot, isang katagalang ang inihulog niya. Bumalik ka at malalaman mo. Nagkibit siya ng linya. Hawak ang telepono, nakatayo akong tahimik ng ilang saglit. Hindi ko malaman kung bakit, biglang lumapit ang isang pagkabagabag na mahirap ilarawan, parang may paparating na hindi magandang bagay. Sinisikap kong ayusin ang trabaho para makauwi ng maaga. Sa daan, nagmadali ang aking isipan, tinanong ko ang sarili, may malubhabang karamdaman ang biyenan ko, namatay kaya ang kamag-anak, gumawa kaya ng mali si Maricel. Ngunit habang nag-iisip ako, hindi akma ang mga teoryang iyon, ang boses ng biyenan ko ay hindi kinatakutan kundi galit, parang nagdesisyon na siya at naghihintay lang sa aking pagbabalik para ipatupad. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ng mas maraming tao kaysa karaniwan. Ilang malapit na kamag-anak, isang matandang tiya ng asawa ko, isang tiyuhin, isang pinsan ni Miguel. Lahat ay naroroon, ngunit hindi para sa normal na pagtitipon ng pamilya, parang maghuhusga ng isang tao. Naupo ang biyenan ko sa gitna, tuwid ang likod, malamig ang mukha. Si Maricel ay nakaupong katabi niya. Niyayakap ang tiyan, nakatungo ang mga mata, ngunit paminsan-minsan ay tumiringin sa akin. Si Miguel ay nakaupong sa labas, may hawak na telepono, ngunit malinaw na hindi nakatuon, parang umiiwas sa mga tingin ng lahat. Nagbati ako ng isang beses para sa proporsyon, pagkatapos ay umupo. Bago ko pa man makatanong ng anuman, hinampas ng biyenan ko ang mesa, nagsalita ng tuwiran, tinawag kita ngayon para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Si Maricel ay nagbuntis. Ang pangungusap ay bumagsak sa sala, parang bato na itinapon sa tubig. Agad na nag-ingay ang ilang kamag-anak, ang isa ay nagtanga-tanga, ang isa ay kumindat. Tumingin ang matandang tiya kay Maricel, pagkatapos sa biyenan ko. Diyos ko, sino ang ama ng bata? Itinulak ng biyenan ko ang tanong, walang alinlangan ang tinig. Hindi ito ang panahon para malaman kung sino ang mahalaga, ay ang dangal. Tumingin ako kay Maricel, hindi siya umiyak, hindi siya nabagabag. Hinihimas lang niya ang tiyan ng dahan-dahan na parang pinaalalahanan ang lahat na may bitbit siyang proteksyon. Bahagyang ngumiti ang sulok ng kanyang labi, napakaliit, ngunit malinaw ko itong nakita, walang pagsisisi siya.
Para siyang naghihintay ng bahagi na tinatanggap pagkatapos ng isang malaking pangyayari. Lumingon sa akin ang biyenan ko, parang kutsilyo ang mga mata. Ikaw ang manugang, ikaw ang pinakamarangal sa pamilyang ito. Mula ngayon hanggang manganak si Maricel, dapat mong asikasuhin siya ng maayos, hindi siya maaaring dito habang buhay. Masikip at mapag-usapan ng mga tao. Bago pa man ako makarekta, sabi niya ng malinaw sa bawat salita, bumili ka ng bahay para kay Maricel, mga aren 10 milyon, ilagay sa pangalan niya para maayos ang pag-aalaga, para rin makataas ang ulo ng pamilyang ito. Parang may sumikip sa aking lalamunan. Amin milyong bahay sa pangalan ni Maricel dahil nagbuntis siya ng walang kasal. Pinagsisikapang mapanatiling kalmado ang boses. Tita, napakalaki nito, kailangan ko ng panahon para mag-isip. Agad na pinutol ng biyenan ko ang aking salita, maigting ang tinig, mag-isip pa ng ano. Kapag may problema sa bahay na ito, ikaw ang nag-aayos, ikaw ang manugang. Kung hindi ka marunong pasanin, sino pa ang gagawa? Ang matandang tiya sa tabi niya ay pumusta. Tama ka, ang usapan sa pamilya ay prioridad. Bago pa man ako nakakibit, inihulog ng biyenan ko ang isa pang kahilingan, parang ipinakako sa ulo ko. Maliban sa bahay, magbigay ka sa kanya ng 20,000 bawat buwan. Para sa pagkain, gamot, prenatal check-up, gatas para sa buntis, hindi siya maaaring kulangan. Responsibilidad ito ng manugang. 20,000 bawat buwan mula ngayon hanggang manganak, hindi ko alam kung gaano katagal. Lumingon ako kay Maricel, naghihintay ng kahit isang salita, ate, huwag kang mag-abala o paumanhin. Ngunit wala. Nakaupo lang siya doon, patuloy na hinahimas ang tiyan, parang nagdadrama ng kaawa-awa, ngunit ang kanyang postura ay lubos na walang kaba. Nagsimulang mag-ingay ang mga kamag-anak, ang isa ay nagsabing ang buntis ay dapat unahin, ang isa ay nagsabing kung mapag-usapan ng mga tao ay kahiya-hiya ang pamilya. Narinig ko ito at parehong galit at nakakatawa. Nagsasalita sila na parang ang buntis ay sagrado na nagtatakip ng lahat ng mga kasalanan. Parang ang naglikha ng sitwasyon ay hindi responsable, ang may pera ang responsable. Tumingin ako ulit kay Miguel. Gusto ko sanang magsalita siya, kahit isang beses, ina, hindi ito tama, o kahit ipag-usap namin ng asawa ko. Ngunit nagsalita siya ng isang pangungusap na nagpalamig ng aking puso. Tulungan mo ang pamilya sa pagkakataong ito, dugo naman nila. Nagsalita siya na parang humihingi, ngunit nagpipilit din. Dugo ng asawa ko, pero bakit pera ko ang ginagamit? Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng lubos. Sa kanilang mga mata, hindi na ako isang tao na may damdamin, may hangganan, may pagpapahalaga sa sarili. Isa lang akong kasangkapang pinansyal, isang pitaka para kunin kapag kailangan, isang buhay na panapon para mapanatili ang dangal, isang alpombra para tapakan at malagpasan ang mga problema na kanilang nililikha. Tumahimik ako, hindi dahil sumasang-ayon ako, kundi dahil nagmamasid ako. Tiningnan ko ang mga mata ng biyenan ko, ang paraan ng pagsasalita niya ng may katiyakan. Parang karapatan niya ito. Tiningnan ko si Maricel, hindi siya nababagabag, kundi naghihintay ng resulta. Tiningnan ko ang asawa ko, hindi siya handa harapin ito, ngunit gusto nitong ako na ang mag-alaga para siya ay makapanatiling payapa. Ang aking katahimikan ay nagpatiwasay sa biyenan ko. Nagsimula siyang magsalita ng plano, may kakaibang sigasig sa boses. Bukas, magpapahiram ako ng tao para tumingin ng bahay. Dapat may hardin ng bahay, may kwarto para sa sanggol, malapit sa ospital. Ihanda mo na ang pera. Ngumiti ang matandang tiya, suwerteng may ganyang manugang, Gloria. Tumingin si Maricel, matamis ang boses ngunit malamig kung pakikinggan ng mabuti. Ate, alam kong nagmamahal ka sa akin, buntis ako at mahina, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa pagkakataong ito, ngunit walang pasasalamat sa mga mata. Nagsalita siya na parang katotohanan itong dapat kong gawin. Malalim akong huminga, dahan-dahang tumango, hayaan mo akong pag-isipan. 3 salita lang, walang pangako, walang pakikipagsundo, ngunit narinig nila ito bilang pagsang-ayon.
Agad na naging malambot ang biyenan ko, parang nagbibigay ng kabutihan. Mabuti, nakakatuwa na maunawaan kang tulad nito. Ang pamilyang ito ay hindi malilimutan ang iyong ginagawa. Narinig ko ito at nalamig na lang ang pakiramdam ko. Dahil alam ko, ang mga taong katulad niya ay nagtatandaan ng kabutihan para gamitin muli, hindi para magpasalamat. Nang mag-umpisa nang bumalik sa kwarto ang lahat, nakaupo pa rin akong nag-iisa sa sala ng matagal. Tiningnan ang papel ng ultrasound na nakapatong sa mesa, mabigat ang puso. Hindi ako masama, hindi ko gustong itulak ang isang buntis sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi rin ako maaring hayaang hilahin nila ako pababa sa hukay na kanilang nililikha. Sa sandaling iyon, nalam ko, hindi na ako maaaring magtiis pa. At sa sandaling ding iyon, nabuo sa aking isipan ang isang malinaw na desisyon. Gagawa ako ng isang bagay na hindi nila handa para mailigtas ang sarili ko bago pa mahuli ang panahon. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Hindi dahil sa takot sa sinabi ng biyenan ko, hindi rin dahil sa pagmamahal kay Maricel, kundi dahil sa unang pagkakataon ay malinaw kong nakita ang isang katotohanan. Gusto nilang gamitin ang aking pera para masakop ang isang hukay, at ang hukay na iyon ay malalim na maaring lunukin ang aking buong buhay kung makalakad akong mali. Nagising akong mas maaga kaysa karaniwan. Nagluto pa rin ng almusal, nagpakulong ng tsaa, normal pa rin ang usapan na parang walang nangyari. Nakita ng biyenan ko na mahinahon ako, agad siyang naging matamis, parang hihimasin, ngunit pinipilit. Alam ng ina mo na maunawaan ka, umaasa ang pamilyang ito sa iyo. Ngumiti lang ako at sinagot ng sapat. Opo, gusto ko rin ng kapayapaan sa bahay. Natutuwa siya sa salitang kapayapaan para sa kanya. Ang kapayapaan ay nangangahulugang maasikaso ako. Nang lumabas si Maricel, mahina ang kumilos niya, niyayakap ang tiyan, tumingin sa akin parang nag-inspeksyon. Tumingin din ako sa kanya, pinanatiling kalmado ang mukha. Alam ko na sa pinakamaliit na pagpapakita ko ng sama ng loob, tatakbo siya sa kanyang ina. Kaya aktibo akong nagsalita muna, mahinahon ang boses. Mayroon akong ginagawa ngayong hapon, bukas, kapag libre na ako, lilipas tayo ng bahay, ngunit mayroon akong ilang bagay na kailangang linawin mula sa simula para malinaw. Agad na tumingala ang biyenan ko. Anong linawin? Ibinaba ko ang baso ng tubig, dahan-dahang nagsalita. Kung bibilhin ang bahay sa pangalan ni Maricel, lahat ng transaksyon, papeles at paglipat ng pera ay dapat dumaan sa personal na account ni Maricel para hindi magkaroon ng problema sa papeles. Ginagawa ko ito para hindi may magsalita ng anuman balang araw. Nagsalita ako ng napakalohikal, sa paraan ng maingat na tao, kaya hindi naghinala ang biyenan ko. Tumango siya ng mabilis. Tama, marunong kang gumawa ng negosyo. Medyo natumba si Maricel ngunit tumango rin. Opo, ate, kahit paano ikaw. Malinaw ko ang pagiging mapagmataas sa kanilang mga mata. Inakala nilang takot ako sa abala, kaya gusto ko ng kaliwanagan. Hindi nila alam nagtatayo na ako ng bakod para kung may mangyari man, hindi ako makukuha bilang responsable. Natutunan ko ng isang bagay. Kapag pinilit kang pasanin ng iba, ang unang dapat gawin ay hindi ang makipagtalo, kundi ang agarang ihiwalay ang iyong sarili mula sa legal na responsibilidad. Habang pinag-uusapan pa ng pamilya ng asawa ko ang bahay, alin ang lugar, ilan ang kwarto, tahimik akong pumasok sa trabaho. Ngunit sa loob ko, hindi na ako katulad ng dati. Nagsimula akong muling pagsamahin ang mga piraso na matagal ko nang pinagpasyahang balewalain. Madalas umuwi ng huli si Maricel, gumastos ng malaki, walang pakialam ang ugali. Masigasig ang biyenan ko ng hindi karaniwan, parang handang-handa mula sa simula. Si Miguel ay lalo pang umiiwas, gusto lang na mabilis ang lahat. Tinanong ko ang sarili ko, kung isang hindi inaasahang pagbubuntis, ang tao ay karaniwan ay nangangamba, nagtatago. Bakit sa bahay na ito ay nagtitipon ng kamag-anak at nagdemanda ng pagbili ng bahay, parang pamimili sa palengke? Hindi katulad ng mga taong humarap sa problema ang paraan ng kanilang pag-uugali, katulad ng mga taong pinagtibay ang isang plano.
Hindi ako direktang umuwi sa bahay. Pumunta ako sa isang matandang kakilala, si Attorney Daniel Reyes. Tinawagan ko siya bago pumunta. Sabi ko lang, Kuya Daniel, may usapin sa pamilya, patingin ka ng ilang bagay para sigurado. Si Kuya Daniel ay taong maingat at malinaw ang pag-iisip. Pagkaupo ko, agad siyang nagtanong, usapin tungkol sa pera o papeles. Sinagot ko, parehong dalawa. At pagkatapos ay maikling ikinuwento ko ang sitwasyon, buntis na bayaw ko, pinipigilan akong bumili ng bahay na ilalagay sa kanyang pangalan at magbigay ng buwanang suporta. Nagtanong si Kuya Daniel pagkatapos niyang makinig isang matukoy na tanong, may pinagkukunan bang kita ang bayaw mo? Sino ang kasintahan? Natumba ako. Iyon parang may nagbukas ng ilaw at itinumbok sa madilim na bahagi ng aking isipan. Totoo ang sabi ko. Hindi ko alam. Lihim siya, hindi rin sinasabi ng pamilya ng asawa ko. Tumango si Kuya Daniel, kailangang siyasatin mo iyan. Kung may maruming usapin sa likod, mahaharap ka sa malaking problema. Umuwi ako sa bahay na normal pa rin ang ugali, ngunit mula noon nagsimula akong mas mabusisi na obserbahan si Maricel. Madalas na siyang may hawak na telepono at nagmemensahe. Madalas na lumalabas ng sulok ng bahay para sumagot sa tawag. Isang beses, dumaan ako sa pasilyo, narinig ko ang mahinang boses niya. Huwag kang mag-alala, buntis na ako, hindi na sila gagawa ng matindi. Natigilan ako sa likod ng dingding. Ang pangungusap na iyon ay hindi pangungusap ng isang taong aksidenteng nagkamali. Iyon ay pangungusap ng isang taong nagplaplano. Hindi sila gagawa ng matindi, sino ang sila? Bakit hindi sila gagawa ng matindi? Lumamig ang aking gulugod. Nang gabing iyon, nagpakunwari akong nagtatanong bilang manugang na nagmamalasakit. Maricel, pagod ka ba? Naka-check up ka na ba? Kailangan ko bang samahan ka? Nagmamadaling sumagot si Maricel. Kaya ko naman, ate. Nagdagdag ako ng isang pangungusap na parang walang kahulugan. O sige, mag-ingat ka sa pagbubuntis kung may mahirap. Sabihin mo huwag mo itong itago. Tumingin siya sa akin ng isang saglit pagkatapos ay tumingin pababa. Naramdaman ko ang pagbabantay niya at ang pagbabantay na iyon ay lalo pang nagpatibay sa akin, nagtatago siya ng isang bagay na hindi maayos. Nagpadala ako ng mensahe kay Kuya Daniel ng ilang impormasyon tungkol sa pangalang narinig ko, Rogelio Cruz, kasintahan ni Maricel na aking narinig mula sa kanyang mga napalabas na salita. Mabilis sumagot si Kuya Daniel. Ibigay mo sa akin ang numero ng telepono o social media account kung mayroon. Hindi ako makapaggawa ng masyado. Ibinigay ko lang ang mga nakuha ko ng natural, isang business card na minsan ibinigay ng lalaki sa biyenan ko sa isang pagkain at ang pangalan ng kumpanya na ipinagmalaki niyang may proyekto sa teknolohiya. Sinabi ni Kuya Daniel na susuriin ang legal na pundasyon ng kumpanya. 2 araw pagkatapos, tinawagan niya ako, seryoso ang boses. Pakinggan mo ito. Yung pangalan mo ay may palatandaan ng pagbabantay ng mga autoridad. Hindi ko pinagtitibay ang lahat, ngunit ang data na nakuha ko ay nagpapakita ng kinalaman sa isang paraan ng pagkolekta ng pera na katulad ng isang modus, may mga nagrereklamo na biktima. Huwag kang magtayo ng kahit anong ari-arian na kaugnay. Naupo akong tahimik. Malamig ang mga kamay. Tinanong ko ulit, pinagsisikapang mapanatili ang boses. Sigurado ka kuya? Tuwiran niyang sinabi. Sa aking karera, pinakakinakatakutan ko ang mga taong walang kasalanan na nagtayo ng pangalan para sa iba. Kapag lumabas ang problema, ang papeles ang unang tinitingnan. Ayon sa papeles, sino ang nakalista? Iyon ang unang magiging mahirap. Pagkalis ko sa lugar ng pagkikita, parang may ingay ng bubuyog ang aking isipan, biglang nagkakaayon ang lahat sa nakakatakot na paraan. Ang panahon ng pagbubuntis ni Maricel ay nagsabay sa panahon na may bantay si Rogelio. Ang ugali ni Maricel nang sabihin niyang, buntis na ako, hindi sila gagawa ng matindi. Ang sigasig ng biyenan ko, na hinihingi ang iwan 10 milyong bahay sa pangalan ni Maricel habang pinipilit akong magbigay ng regular na suporta. Naunawaan ko ang isang posibilidad,
na nagtipid ng aking puso ang pagbubuntis ay hindi lang usapan ng pag-ibig. Ito ay kalasag, isang landas pabalik, isang bagay na gagamitin nila para mapagaan ang lahat kung may malaking mangyari. Nang gabing iyon, nakita ko ang buong pamilya ng asawa ko na nag-usap-usap tungkol sa bahay na parang bumibili ng ref. Napakarami kong nararamdamang takot sa kanila. Hindi dahil sa malakas na tinig nila, kundi dahil sobrang maayos ang kanilang pagpaplano. Nagsalita ang biyenan ko. Bukas, magpapahiram ako ng tao para tumingin ng ilang bahay. Ihanda mo ang pera para sa deposito. Sinuportahan ni Maricel, mahinang boses. Ate, hindi ako nagpapahirap, ngunit sinabi ng ina ko para magkaroon ako ng mapagpahingahan. Tumingin sa akin si Miguel na naghihintay na ako ay sumasang-ayon. Tumango rin ako ngunit sa loob ko ay nagtayo na ako ng bakod. Tumango para mapanatag sila, para patuloy silang maglabas ng card, para may sapat na panahon akong maunawaan ang lahat. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto. Umupo sa gilid ng kama, dahan-dahang huminga. Hindi na ako naramdamang haharap lang sa kasakiman. Nakatayo ako sa harap ng isang sikreto na maaaring bababa ang buong pamilya ng asawa ko sa bangin. At ang hindi nila alam ay mula sa sandaling narinig ko ang pangungusap na buntis na ako, hindi na sila gagawa ng matindi na unawaan ko na. Inakala nilang pitaka ako, ngunit hindi nila alam na nakuha ko na ang isang piraso ng katotohanan na sapat para sirain ang lahat ng kanilang mga panukala. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos sa aking sariling paraan. Wala na akong uupo para payagan nilang akitin ako sa mga pangungusap na para sa dangal ng pamilya, ngunit hindi rin ako magiging tanga na sumugal. Dahil naiintindihan ko sa bahay na ito, ang unang mag-ingay ay ang unang matatalo. Pinili ko ang paraan ng pagiging tahimik habang gumagawa, kalmado habang humuhukay ng malalim para sila mismo ang mag-amin ng katotohanan. Nakita ko ulit si Kuya Daniel. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagpaliko-liko tuwiran ang sinabi ko, Kuya, tulungan mo akong siyasatin ng mabuti si Rogelio Cruz. Kailangan ko malaman kung anong kinalaman niya, gaano kalala, at may kinalaman ba ito sa aming bahay. Tumingin sa akin si Kuya Daniel ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango. Sige, ngunit tandaan mo ginagawa mo ito para protektahan ang sarili mo, hindi para maging bayani. Sumagot ako. Katotohanan lang ang kailangan ko. Ilang araw lang pagkatapos, nagpadala si Kuya Daniel ng isang maikling ngunit nakakatakot na dokumento. Hindi lang basta manloloko si Rogelio na umalis, pagkatapos ay nawala siya ang nasa likod ng isang kumpanya na espesyalidad ay nag-aanyaya ng kapital sa ilalim ng mga proyekto sa teknolohiya. Ang kumpanya ay nagpalitan ng pangalan ng ilang beses, malabo ang rehistradong address, laging nagbabago ang legal na kinatawan. Malinaw ang sinabi ni Kuya Daniel, sa modelo nito, sa tingin ko ay may network, may palatandaan ng panloloko, may palatandaan ng pag-angkin ngunit hanggang saan ang kriminal, abangan na lang natin ang mga autoridad. Hawak ko ang papel ngunit malamig ang mga kamay ko dahil may isang pangalan doon na halos hindi ako makahinga. Maricel Santos. Hindi si Maricel bilang kasintahan, kundi si Maricel na lumitaw sa isang papel ng pagpapatala ng negosyo bilang legal na kinatawan ng isang subsidiary na kumpanya sa loob ng estruktura na iyon. Ang panahon ay ilang buwan lang ang nakalipas. Parang may tunog ng click sa aking isipan, hindi pala walang kasalanan si Maricel. Hindi lang siya bulag na umibig, minsan siyang nagtayo ng pangalan, minsan niyang nilagdaan ang mga papeles kahit maaaring ginagamit lang siya, ngunit ang ginagamit ay pananagutan din kapag pumutok ang usapan. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay, normal pa rin ang ugali, patuloy na pinag-uusapan ng biyenan ko ang bahay, nagpaalala pa siya sa akin, bukas kung libre ka, pumunta ka at tumingin ng bahay. Ngumiti si Maricel sa gilid, mahinang boses. Ate, huwag kang mag-abala dahil sa akin. Sinabi niya iyon habang gusto pa rin niya na 10 milyon at 20,000 bawat buwan mahinahon, parang humingi ng baso ng tubis. Nang gabing iyon, hindi ako natulog ng maaga. Naghintay akong manahimik ang lahat
Pagkatapos ay tinawag ko si Maricel na mag-usap ng lihim sa kusina. Ayoko nang harapin ito sa harap ng biyenan ko dahil alam ko na sisalamain niya ako at gagawin niya akong masama. Kailangan kong mapalabas ni Maricel ang kanyang tunay na pagkatao habang dalawa lang kami, kailangan ko siyang marinig mismo. Lumabas si Maricel na may pag-iingat. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa pagkatapos ay nagtanong, "Bakit mo tinawag ako ate?" Tiningnan ko ang kanyang mga mata ng tuwiran, walang palipat-lipat, isang tanong lang, "Nagbuntis ka dahil sa pagmamahal o ginamit mo ang pagbubuntis bilang kalasag para kay Rogelio?" Namutla ang mukha ni Maricel sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay agad siyang nagalit parang reflekso. "Ano ang sinabi mo? Huwag kang mag-imbento ng bagay." Dahan-dahan akong tumango, kinuha mula sa aking bag ang isang papel na inihanda ko at inilagay sa mesa ng kusina. Ang papel ay hindi basta-basta ko ginawa, ito ay kopya ng isang abiso ng pagtatawag na may kinalaman kay Rogelio na natulong sa akin ni Kuya Daniel mula sa lehitimong pinagkukunan. Hindi ko kailangang ipakita ang pinagkukunan, kailangan ko lang na makita ito ni Maricel. Itinulak ko ang papel sa kanya, pantay ang boses. "Basahin mo." Kinuha ni Maricel ito, nanginig ang mga kamay. Nabasa niya ang ilang linya, pagkatapos ay namutla ang kanyang mukha, nanginig ang mga labi, parang gustong magsalita, ngunit walang lumalabas. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog siyang umiyak. Ngunit ang iyak na iyon ay hindi kinahihinaan ng loob. Umiyak siya parang isang taong nakikita ang katapusan, parang isang taong alam na malapit siyang malantad. Hindi ko pinanalo. Mahinahon ko lang itong tinanong, "Sabihin mo ang totoo, gaano kalalim ang kinalaman mo?" Inaagaw-agaw ang iyak ni Maricel. "Ako, wala akong ginagawa. Si Rogelio ay hiniram lang ang pangalan ko, hindi ako nakaalam ng kahit ano." Narinig ko ang hiniram ang pangalan at huminga ang lahat ng lamig sa aking katawan. Sa mundong ito, ang pinakamasamang bagay na maaaring gawin ay ang payagan ang iba na gamitin ang iyong pangalan. Hiniram ang pangalan para pumirma ng papeles, hiniram ang pangalan para magtayo ng pangalan, hiniram ang pangalan para tumanggap ng pera. Kapag sinasiyasatan na, hindi ang anino ang hinahuli, ang pangalan sa papeles ang hinahuli. Tumingin ako sa kanya, tiklop ang ulo. "Hindi alam, ngunit nagtayo ka ng pangalan bilang direktor." Nagulat si Maricel. Tumingin sa akin ng mahinayha, malawak ang mga mata. "Ate, alam mo na ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay sarili nitong pag-amin." Nagpatong pa ako ng isa pang papel sa mesa, kopya ng rehistrasyon ng negosyo na may pangalan niya doon. Hindi na ako kailangang magsalita dahil ang ebidensya ay nandoon malinaw, gaya ng tinta na hindi mabubura. Tinakpan ni Maricel ang kanyang mukha, nawala ang boses. "Ate, nalinlang ako." Sinabi niya sa aking tumayo ng pangalan para saya lang, siya ang bahala sa lahat. Sinabi niya na kung may mangyari, buntis ako at magiging mas magaan. Sa puntong iyon, natigilan siya, parang may napalabas siyang nagtanggal ng itinatagong pag-amin. Tiningnan ko siya, sa loob ko ay galit at kahiyahiya ang pakiramdam. Galit dahil siya ay nalinlang. Kahiyahiya dahil hindi lang siya tanga, nagplano pa siya. Tuwiran akong nagsalita, sa bawat salita parang pinako. "Kaya pala alam mong ito ang landas pabalik." Nagiyak ng malakas si Maricel, ngunit pagkatapos ay nagsimulang dumaldal. "Huwag mo sabihin sa ina ko. Kapag nalaman niya, mamamatay siya. Tulungan mo ako sa pagkakataong ito, bilhin mo ng bahay, bigyan mo ako ng tirahan, natatakot ako ngayon." Tiningnan ko siya, sa aking isipan. Agad lumabas ang malinaw na larawan. Gusto nila hindi lang ako bumili ng bahay para sa pag-aalaga ng bata, gusto nilang magbuhos ako ng pera para gawing lehitimo, para mabigyan ng paraan, para tumakbo, para mag-ayos, para magtago. Ang gaen 10 milyong bahay ay hindi tirahan. Ito ay isang kabang piggy bank para itago ang pera, isang balot para gawing malinis na ari-arian na ilalagay sa pangalan ng isang kaawa-awang buntis. Isang huwad na hininga ang ginawa ko para pigilin ang pagnanasang sumabog. Malinaw ang sinabi ko, "Tutulungan kita sa ibang paraan, ngunit hindi ko itatapilok ang aking buhay kasama mo sa hukay." Napaluhod si Maricel sa sahig ng kusina,
humawak sa laylayan ng aking damit. Ate, kung hindi mo ako tulungan, mamamatay ako. Tiningnan ko siya, malamig ang boses. Ang pagkamatay o hindi mo ay nakasalalay sa maling desisyon mo mula sa simula. Hinila ko ang kanyang kamay at tumayo. Sa loob ko noon ay malinaw na ang desisyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang itatago ang pera, maaaring mawala ang pera at maaari itong muling kitain. Ngunit kung pahihintulutan kong gamitin nila ang aking pangalan, ang aking pera bilang takip, maaari akong mawalan ng lahat. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, binuksan ang telepono, inimpok ang lahat. Kinopya ang mga papeles, mensahe, mga tala sa panahon, ang mga detalye na naging maling napalabas ni Maricel. Alam ko na mula sa sandaling ito, hindi ang pagkahabag ang kailangan kong iingatan. Ang ebidensya ang kailangan kong iingatan. Kinaumagahan, nagsimulang pabilisin ng biyenan ko ang proseso, parang natatakot na pagtataluhin ko ang lahat. Tinawag niya ako sa sala bago pa man maubos ang aking kape, maiklang boses. Ngayong linggo, pipirmahan ang kontrata para sa bahay, nagpatingin na ako ng ilang bahay, ilipat mo na lang ang deposito. Tumingala ako at tiningnan siya ang paraan, ng pagsasalita niya ay hindi pagkonsulta kundi pag-uutos. Nakaupo sa tabi niya si Maricel, niyayakap ang tiyan, umiiwas ang mga mata ngunit malinaw ko na nakita ang pagkabalisa na may halong pabigat na pagnanasang makamit ang gusto. Si Miguel naman ay nakaupong sa gilid ng upuan, yumuko ang likod, mukhang taong hinila sa bagay na hindi niya matapakan. Hindi ako agad nagreaksyon, isang mahinang oo lang ang sinabi ko, pagkatapos ay isang tinanong na parang ordinaryo, napili na ba ng tita kung alin? Agad na nagsalita ang biyenan ko, maliwanag ang tono, bahay sa gawing kanluran, may hardin, may kwarto para sa sanggol, malapit sa ospital, pinaiingatan na nila para sa atin, mabagal ay mawawala. Tumango ako, kalmado pa rin, parang walang problema. Ang kalmadong iyon ang lalo pang nagpalakas sa kanya. Lumingon pa siya kay Miguel, parang nagpapalakas ng presyon. Miguel, sabihin mo sa asawa mo anong ginagawa niya. Mabagal naman. Tumingala si Miguel, mababang boses. Ayusin mo na lang. Tiningnan ko siya, sa loob ko ay bumaba ang isang pait. Hindi niya tinanong kung pagod na ba ako, kung may presyon na ba ako, natatakot lang siya sa displeasure ng kanyang ina. Naunawaan ko na kung magpapatuloy akong maging malambot, lalo pa silang tatahak. Ibinaba ko ang baso sa mesa, tumingin sa bawat isa pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Bago pumirma ng kontrata, kailangan ko munang tanungin ang isang bagay para malinaw. Kumindat ang biyenan ko. Anong gagawing tanong? Hindi na ako umatras. Tuwiran akong nagtanong sa harap ng lahat, pantay ngunit sapat na ang kinis para marinig ng lahat. Kung mahulog si Maricel sa problema ng batas, ang bahay maaari ba itong i-seize? Parang pinindot ng isang tao ang pause button sa buong silid. Ang matandang tiya na nakainom ng tsaa ay natigilan. Ang tasa ay isinababa na maingay maririnig ng malinaw. Natumba ang biyenan ko ng ilang segundo, pagkatapos ay naging pula ang mukha, nag-ingay ang boses. Anong klaseng pagsasalita iyan? Bakit ganyan kakasalita? Isinusumpa mo ba ang bayaw mo? Agad na sumabog si Maricel, niyakap ang tiyan, sumigaw na, parang lubhang nasaktan. Anong ibig sabihin noon, ate? Gusto mong mapresyon ako? Umiyak siya nang malakas, tamang-tama para bigyan ng dahilan ang biyenan ko na sumulong. Hinampas ng biyenan ko ang mesa, manugang, muling sabihin mo sa aking marinig. Gusto mong sirain ang pamilyang ito? Tiningnan ko siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ko. Alam ko na kung magpaliwanag ako sa uri ng pag-aamin, hihilahin nila ako sa lunsaran ng tama ang biyenan, mali ang manugang. Hindi na ako magbibigay ng pagpapaliwanag. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang tali ng papeles na nakasipi, inilagay ng malakas sa mesa. Ang papeles ay hindi makapal, ngunit ang tunog ng pagkalaglag ay sapat para matakot ang lahat. Tumayo agad si Miguel. Saan mo nakuha ang mga ito? Tumingin ako ng tuwiran sa kanyang mga mata. Bawat salita ay malinaw. Nagpoprotektahan lang ako sa sarili ko. Ang pangungusap na iyon ay nag-umid kay Miguel. Naglusob ang biyenan ko,
para kunin ang tali ng papeles, ngunit inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw para pigilan, malamig ang boses. Basahin muna ng tita bago sumigaw. Nang makita ni Maricel ang nakasulat, namutla, nanginig ang mga labi. Sinubukan niyang agad na tanggihan. Peke yan, gawa-gawa mo yan para sirain ako. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako ng tuwiran sa biyenan ko. Ito ay impormasyon tungkol kay Rogelio Cruz at sa mga kumpanya na nakatayo sa kanyang pangalan, kasama dito ang pangalan ni Maricel. Binuklat-buklat ng biyenan ko ang ilang pahina habang binabasa, lalo silyang napamutla. Sinisikap niyang manatiling matatag. Medyo maigting pa rin ang boses. Biktima lang ang bata na linlang lang siya ng lalaking iyon. Ngumiti akong mapang-uyam ngiti na walang kasiyahan. Biktima ngunit nagtayo ng pangalan bilang direktor sa 3 kumpanya. Parang sumabog ang hangin sa silid. Humigit kumulang ang matandang tiya. Tumingin sa Maricel pagkatapos sa biyenan ko. Nagtayo ba talagang ng pangalan bilang direktor? Sumigaw ng malakas si Maricel. Wala akong ginawa. Pumirma lang ako. Sinabi niya na pumirma lang para saya. Habang sinasabi niya ito, natigilan siya parang may napalabas na nagtanggal ng itinatagong pag-amin. Sinalubong ng biyenan ko si Maricel ng magalit. Pumirma ka ng ano? Pumirma ka ng ano nang hindi mo sinasabi sa akin? Lumayo si Maricel ng mahina, nag-iyak parang takot. Natatakot ako sa iyo, natatakot akong palayasin mo ako. Nakatayo si Miguel sa gitna ng silid. Puting-puti ang mukha. Mahigpit na nakayakap ang mga kamay, tumingin sa akin na may parehong takot at galit. Hanggang dito na ba ang dala-dala mo? Ang tanong ko ay nasa kabaligtaran, kalmado hanggang sa kalamigan. Kung hindi hanggang dito, maghihintay pa ba ako hanggang kumatok ang pulis? Pagkatapos ay hihilahin din nila ako dahil nagtayo ako ng pangalan para sa kapatid mo. Nabuksan ang bibig ni Miguel ngunit hindi makasalita. Nagsimula nang lumipat ang biyenan ko mula sa galit patungong banta. Manugang, huwag mong dalhin ang mga barya-baryang iyon para manakot. Walang nagkamaling nagawa ang pamilyang ito. Ano ang gusto mo? Tiningnan ko siya, dahan-dahang sinabi ng malinaw ang bawat punto. Walang sigaw, walang iyak, ngunit bawat pangungusap ay parang hinampas sa lupa. Wala akong gusto maliban sa katotohanan. Pinipilit mo akong gumastos ng 10 milyon para bilhin ang bahay ilalagay sa pangalan ni Maricel. Kailangan ko malaman kung gagawin akong takip ang I-10 milyong iyon. Pinipilit mo akong magbigay ng I-20,000 bawat buwan. Kailangan ko malaman kung ang pera na iyon ay nagpopondo ng isang planong tumakas. Hindi ko tinutulan ang pagtulong sa mga tao. Tinutulan ko ang pagiging sinasamantala. Hindi na nagpatuloy si Maricel sa pagdadrama ng kaawa-awa. Tumingin siya sa akin ng may halong galit. Nabali ang boses niya. Ate, gusto mong itulak ako sa dulo ng pader? Maiklang sagot ko. Ikaw na mismo ang nagtulak sa iyong sarili. Huwag akong hilahin kasama mo. Nagulat ang buong pamilya ng asawa ko dahil sa unang pagkakataon ay naging ganoon katiyak ang aking pagsasalita. Sinubukan pa rin ng biyenan ko, maigting ang tinig. At ano ang gagawin mo? Iuulat sa pulis? Tumingin ako sa kanya ng walang pag-iwas. Kung malinis ang pamilya nating ito, anong katakutan ng tita? Iyon parang nagbuhos ng malamig na tubig sa silid. Nagsimulang hindi mapakali ang matandang tiya, tumingin sa orasan at tumayo para may dahilan. Usapan ng pamilya ninyo, uuwi na ako. Malinaw na naaamoy ng lahat ang amoy ng problema, walang gustong makalahok. Tinipon ko ang tali ng papeles at inilagay sa bag ko, tumayo. Hindi ko kailangan ng panalo sa pamamagitan ng sigaw. Kailangan ko lang na maunawaan nila ang isang bagay. Wala na akong pagiging manugang na madaling utusan. Bago pumasok sa kwarto, lumingon ako at nagsalita ng isang malamig na pangungusap direkta sa puso nila. Kung gusto ninyong gumastos ako ng goan 10 milyon, kailangang sabihin muna ang buong katotohanan. At kung patuloy kayong magtatago ng bagay, huwag ninyong sisihin na nagpoprotektahan ako sa aking sariling paraan. Pagkatapos ng harapang iyon ng gabing iyon, ang bahay ng asawa ko ay naging kakaibang tahimik, wala nang paghimok ng biyenan ko na pumunta at tumingin ng bahay, wala nang si Maricel
na niyayakap ang tiyan at nagrereklamo. Parang pumasok ang buong bahay sa isang mabigat na katahimikan, uri ng katahimikan na alam ng lahat na may bagyo sa ilalim. Naunawaan ko na hindi pa sila sumusuko. Ang mga taong sanay sa kapangyarihan sa bahay kapag natigil sila, hindi sila titigil, magbabago lang sila ng taktika. Tulad ng inaakala ko, 2 araw pa lang, nagsimula ng magbago ng boses ang biyenan ko. Hindi na siya sumigaw, hindi na humampas ng mesa. Nagluto siya ng sabaw at tinawag ako para kumain. Napakagaan ang boses niya hanggang sa dating bersyon ako, malambot ang puso. Naglagay siya ng pagkain sa aking plato, huminga ng malalim. Nung nakaraang beses, nainit ako. Masama ang aking sinabi, huwag mo itong itago sa puso. Nag-aalala lang ako para sa apo ko, para sa dangal. Tiningnan ko siya nang hindi mabilis sumagot. Hindi ako naniniwala na ang taong may dila na parang kutsilyo ay biglang mag-aalam ng mag-sorry. Alam ko na ito ang pulot na inaapak para mailapit sa kanya uli. Nagpatuloy siya ng mahinahon. Maunawaan kang tao, ka nagtitiwala ako sa iyo. Umaasa ang pamilyang ito sa iyo. Matanda na ako, ayoko na itong lumabas at mapahiya ang pamilya. Narinig ko ang salitang kahiya-hiya at natawa na lang sa loob ko. Sino ang naglikha ng kahiya-hiya? Ngunit nagpanatili pa rin ako ng kalmado, tumangulang ng mahinahon para makita niyang nagbago na ako. Nang gabing iyon, pumunta sa aking kwarto si Maricel. Wala na siyang dating lakas, nahihiyang pumasok, namumula ang mga mata na parang katatapos na umiyak. Nakatayo siya sa pintuan, mababang boses. Ate, isinasamo ko sa iyo ang tungkol sa nakaraang araw, huwag mo nang ipagpatuloy. Buntis ako. Natatakot akong makapinsala sa sanggol kung masyadong stressed. Tiningnan ko siya, napansin ko kung paano niya ginagamit ang pagbubuntis parang susi para buksan ang habag. Nagpatuloy siya, parang nangako, nagkamali na ako, hindi ko na ito uulitin. Ayokong makipagtalo pa, kailangan ko siyang patuloy na lumabas ng card, kailangan ko siyang maniwala na naging malambot na ako para patuloy siyang magkamali. Huminga ako at nagsalita ng inaakala kong tama. Ayokong masaktan ka. Kailangan ko lang na tumigil ka. Tumingala si Maricel, kumislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang tumango. Opo, titigil na ako. Sumusumpa na ako. Tumango rin ako. Parang tinanggap ko ito. Ngunit sa aking isipan ay isang pangungusap lang. Ang isang taong gumamit ng tiyan bilang kalasag ay hindi titigil dahil sa salitang sumusumpa. Sa mga sumunod na araw, panlabas na parang tahimik ang bahay ng asawa ko. Ang biyenan ko ay nagsimulang maging mas digaanong nagbanggit ng bahay, nagpatingin na lang ng may pahiwatig. Kung hindi mabili, bahala na, ngunit tulungan mo kaming bayaran ng ospital, gamot, damit para sa buntis na si Maricel. Nagkunwari akong sumang-ayon, hindi ako nagbigay ng cash, hindi naglipat ng pera sa paraang gusto nila. Nagdahilan ako ng pagkaabalahan at sinabi ko na direkta na lang akong bibilhin ng mga pangunahing pangangailangan. Nanggagalit ang biyenan ko, ngunit napipigilan ang kanyang sarili dahil natatakot na muli akong sumabog. Ngunit gaya ng linamig ng kutob ko, si Rogelio ay hindi huminto. Alam ko ito hindi dahil sa swerte, kundi dahil nagsimula akong pansinin ang mga bagay na dating pinapabayaan ko. Patuloy na nagmemensahe ng lihim si Maricel, patuloy na lumalabas para sumagot ng tawag. Isang beses, pumunta siya para sa prenatal check-up, ngunit maayos ang pag-aalaga ng mukha, magandang damit, mabangong pabango. Naghinala ako kaya sinabi ko kay Miguel, bantayan mo si Maricel, madalas siyang lumalabas. Galit na sinagot ni Miguel, huwag ka na, natatakot na siya. Naiiling akong ngumiti sa loob ko. Natatakot sa ano? Natatakot sa nawawalang plano, hindi natatakot sa sanggol. Hiniling ko kay Kuya Daniel na muli pang siyasatin. Maikling sinabi niya, patuloy pa rin ang operasyon ni Rogelio, may iniipit pa rin na pera. Nagtatayo siya ng imaheng pagiging ama, may pamilya para lumikha ng tiwala. Nanlalamig ako sa pagdinig. Ang tiyan ay hindi lang para sa pag-iwas, kapag nahuli kasangkapan din ito para linlangin ang iba. Isang buntis, isang sanggol na darating, isang maliwanag na kinabukasan, iyon ang nagpapalambot sa maraming tao, nagpapaniwala sa kanila.
Ang katotohanan ay dumating sa isang gabing hindi ko sinasadyang nadinig si Maricel na tumawag sa bahay sa lugar na akala niya ay walang nagmamasid. Hindi ako nagbabantay, nagpunta lang ako para kunin ang isang bagay, narinig ang boses, tumigil, mahinahon ang boses ni Maricel, ngunit napakatibay, wala ni kaunting kahinaan, gaya noong pumupuri siya sa akin. Ituloy mo lang ang gagawin mo. May ate kang sumusuporta, bakit ka matatakot? Huminto ako sa paghinga. May ate kang sumusuporta, ginagamit pa rin niya ang aking pangalan bilang kalasag sa kay Rogelio, ginagamit pa rin ako para lumikha ng karamdaman ng kaligtasan para sa kanilang plano. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono, binuksan ang recording, hindi ako pumasok, hindi gumawa ng ingay, nakatayo lang ako sa sapat na distansya para maging malinaw ang boses. Sa kabilang dulo ng linya, natawa si Rogelio ng pait. Oo, may ate na mayaman, magaling. Panatilihin mo ito, huwag mo siyang hayaang mag-iba ng isip. Agad na sumagot si Maricel, may kumpiyansa sa boses. Huwag kang mag-alala, pinamlambot ko na siya. Sinabi niya, huminto lang ako, huminto ang bibig ko, ngunit patuloy ang trabaho. Narinig ko ito, at naglamig ang aking mga kamay. Dakong iyon, napagtanto ko ang pangako niya sa akin ay dula. Bumalik ako sa kwarto, umupo sa kama, tiningnan ang recording sa screen habang parehong galit at gising na ang pakiramdam. Ngayon ay naunawaan ko ng malinaw. Gusto nilang gamitin ako. Sa huling pagkakataon, gusto nilang gamitin ang aking pangalan para patuloy na kumita si Rogelio, samantala inihahanda ang landas pabalik gamit ang tiyan. Kung maayos ang lahat, mayroon silang pera, bahay, tirahan. Kung mabigo ang lahat, itutulak nila ako sa unahan. May ate kang sumusuporta, may ate sa likod, nagbubuhos ang ate ng pera, magiging kasabwat ako sa mata ng iba. Kahit wala akong ginagawa, hindi ko papayagan na mangyari ito. Kinaumagahan, nakita ko si Kuya Daniel. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng nasa akin, kopya ng mga kaugnay na papeles, mga tala ng oras at petsa, mga detalye ng napalabas ni Maricel, at ang recording ng gaabi. Nakinig si Kuya Daniel, seryoso ang mukha. Sapat na ito, ngunit paano mo gustong harapin ito? Malinaw ang sagot ko. Hindi ko gustong tumigil lang sa pagtanggi ng GAR 10 milyon. Gusto kong tapusin ang buong palabas na ito, ngunit hindi ko gustong malantad ang aking pagkakakilanlan dahil nakatira pa rin ako sa bahay na iyon. Tumango si Kuya Daniel. Naiintindihan ko, susuportahan kita sa direksyon ng pagprotekta sa iyo. Nagkasundo kami sa isang paraan ng paggawa. Magpapadala si Kuya Daniel ng mga dokumento sa mga autoridad sa pamamagitan ng angkop na channel kasama ang pinakamaliit na kinakailangang impormasyon. Itatago ang aking pangalan sa antas na maaari. Hindi ko ginawa iyon na may intensyon ng paghihiganti. Ginawa ko ito dahil alam ko na may mga taong malambot ang puso sa labas na maaaring linlangin, at kung tatahimik ako, gano'n rin akong sumusulong sa patuloy na paggawa ng masama. Dati akong nagtitiis para sa kapayapaan ng tahanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagtahimik ay katumbas ng pakikiisa. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay at normal pa rin ang kilos. Ngumiti pa ang biyenan ko at nagtanong, "Kalmado ka na ngayon ha?" Sumagot lang ako ng opo. Tumingin si Maricel sa akin ng ilang sandali na parang nagtatanong kung may nagbago ang aking loob. Kalmado akong umiwas sa kanyang mga mata. Alam ko na ang pinakakinatatakutan ng isang taong may itinatagong kasalanan ay katahimikan. At kinaumagahan, habang papunta na ako sa trabaho, nakita ko ang isang sasakyan na nakatigil sa malapit. 2 lalaki ang bumaba, seryoso ang anyo, tuwid ang lakad patungo sa aming bahay. Tinanong ng isa ang pangalan ng aking biyenan. Malakas ang tibok ng aking puso, ngunit napanatili ko ang kalmado. Alam ko na ang bagyo na aking inihanda ay nagsimula ng dumarating. Nang umaga ring iyon, ilang hakbang pa lang ang nalayo ko sa pintuan, ay nakita ko na ang 2 seryosong lalaki na pumunta sa bahay. Agad ko itong nahulaan na hindi sila ordinaryong panauhin. Ang paraan ng pagtingin nila sa paligid, ang paraan ng pagtatanong nila sa pangalan ng aking biyenan tumpak na katulad ng mga eksenang madalas nasa pelikula na tinatawag na oras na.
Malakas ang tibok ng aking puso ngunit hindi ako nagulat. Inihanda ko na ang sarili ko para sa sandaling ito mula nang narinig ko si Maricel na nag-amin ng buntis na ako, hindi na sila gagawa ng matindi. Hindi ako bumalik, nagpatuloy lang akong lumakad parang walang kinalaman. Ngunit ilang hakbang pa lang mula sa unahan ng kalsada, malakas na nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko. Tumawag ang biyenan ko, hindi ko agad sinagot. Naghintay ako hanggang sa ikatlong tawag bago ko tinanggap, sapat na kalmado ang boses. Opo, tita. Sa kabilang dulo, nag-ingay ang boses ni Tita Gloria gaya ng putol na tali. Nasaan ka? Bumalik ka, pulis. Nandito na ang pulis. Isang opo lang ang sinabi ko, habang lalo siyang sumigaw at umalingaw-ngaw. Ikaw ang dahilan nito. Ginawa mo ba ito sa likod ng pamilyang ito? Binaba ko ang telepono. Hindi dahil wala akong respeto sa kanya kundi dahil alam ko na anumang sasabihin ko ay walang kwenta. Sa mga taong sanay na magsisi sa iba, kailangan nila ng isang pangalan para doon ibuhos ang galit at ang pangalang iyon ay lagi akong ako. Halos hindi pa ako nakakarating sa pintuan nang narinig ko na ang ingay mula sa loob. Malawak na nabuksan ang pintuan ng sala. Napaluhod si Maricel sa sahig, niyayakap ang tiyan, nag-iiyak ng malakas. Ang iyak ay may sapat na lakas para marinig sa labas. Ang biyenan ko ay nagpupunta-punta, mapulang-mapula ang mukha, parehong umiyak at sumisigaw. Diyos ko, kahiya-hiya ang pamilya ko, sinira na ako ng aking manugang. Si Miguel ay nakatayo sa gitna ng silid, puting-puti ang mukha, mahigpit na mga kamao, tumingin sa akin parang sa isang estranyo. Isang opisyal ang nakatayo ng matuwid, malinaw ang boses. Inaanyayahan namin si Maricel Santos at si Rogelio Cruz para sa trabaho. Ayon sa summons, hinihiling namin ang kooperasyon ng pamilya. Nang marinig ang pangalan ni Rogelio, lalo pang nag-iyak. Nang malakas si Maricel, umiyak siya habang nagdadrama. May bata sa tiyan ko, hindi ba kayo maawain? Maiklang sumagot ang opisyal. Magpakalmado, ginagawa namin ayon sa regulasyon. Lumingon ang biyenan ko sa akin, tuwid ang pagturok ng daliri. Masaya ka na ba? Gusto mong sirain ang pamilyang ito. Ikaw ang dahilan para kay Maricel. Tiningnan ko siya, hindi nakipagtalo, dahan-dahang nagsalita. Tita, kalmahan ninyo, kung sino ang nagkamali, siya ang susulitin. Sumigaw ang biyenan ko. Nagkamali. Ano ang kasalanan niya? Nagmahal lang siya. Nagkamali lang siya. Ikaw ang masama. Sa pagkakataong ito sumabog si Miguel. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas sa harap ng kanyang ina. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inilalagay mo ang buong pamilya sa dulo ng pader. Tiningnan ko siya, masakit ang puso ngunit hindi lumambot. Isang pangungusap lang ang sinabi ko, malinaw bawat titik. Iniililigtas ko ang buong pamilya mula sa legal na pananagutan. Nabuksan ang bibig ni Miguel na tigilan. Nag-iba ang biyenan ko, nagsimula siyang lumipat mula sa galit patungong banta. Kaya ano ang gagawin mo? Iuulat mo sa pulis. Tiningnan ko siya nang walang pag-iwas. Kung malinis ang pamilya nating ito, tita, anong katakutan? Ang pangungusap na iyon ay parang nagbuhos ng malamig na tubig sa sala. Nagsimulang hindi mapakali ang matandang tiya, tumingin sa orasan at tumayo na may dahilan. Sige na, usapan ninyo ng pamilya, uuwi na ako. Malinaw na naaamoy ng lahat ang amoy ng gulo, walang gustong makasabwat. Tinipon ko ang tali ng papeles at inilagay sa bag. Tumayo. Hindi ko kailangan ng panalo sa pamamagitan ng sigaw. Kailangan ko lang maunawaan nila. Wala na akong pagiging manugang na madaling utusan. Bago pumasok sa kwarto, lumingon ako at nagsabi ng isang malamig na pangungusap, tuwirang pinako sa kanilang puso. Kung gusto ninyong gumastos ako ng kay 10 milyon, kailangan munang sabihin ang buong katotohanan. At kung patuloy kayong magtatago, huwag ninyong sisihin na nagpoprotektahan ako sa aking sariling paraan. Pagkatapos ng unang pagbisita ng mga autoridad sa bahay, akala ko ay magtatrabaho sila at hihinto. Ngunit nagkamali ako, may mga kaso na kapag naghipo sa pagdaloy ng pera at may naguulat na biktima, hindi ito titigil sa ilang tanong. At totoo nga, kinabukasan lang, pagbabalik ko mula sa trabaho, malakas at tiyak na tumutuktok sa pintuan ng bahay. Pumasok ako sa sala, parang nagyayelo ang hangin.
Dalawang seryosong opisyal ang nakatayo, mahigpit na nakahawak ng folder, malinaw ang boses. Bumabalik kami ngayon para sa susunod na trabaho ayon sa desisyon. Hinihiling namin sa pamilya na ibigay ang mga file ng transaksyon na may kinalaman kay Rogelio Cruz at Maricel Santos kasama ang telepono, computer, mga papeles sa account kung mayroon. Sa pagdinig nito, agad na namutla ang biyenan ko, ngunit sinubukan pa rin na itayo ang kanyang sarili para iligtas ang natitirang dangal. Ang pamilya ko ay marangal, huwag ninyong akusahan sila. Ang anak ko ay nagkamali lang, wala siyang ginagawa. Tuwiran ang tingin ng investigador mahinahon, hindi mataas, hindi mababa, ngunit may bigat ang bawat salita. Walang sinasakdal, kumikilos kami batay sa ebidensya. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, sumabog na umiyak si Maricel, tamang-tama para mag-pressure. May bata ako sa tiyan, hindi ba kayo maawain? Wala akong ginagawa. Narinig ko ito at lumamig ang aking gulugod. Nakahawak pa rin siya sa tatlong salitang may bata, parang pampaalaala sa lahat na may bitbit siyang proteksyon. Maiklang sumagot ang opisyal, magpakalmado ginagawa namin ayon sa regulasyon. Nagpunta-punta ang biyenan ko at nagtatangkang ipaglaban ang kanyang sarili at anak. Sige, gawin ninyo, ngunit huwag ninyo siyang i-stress. Kung may mangyari sa kanya, mananagot kayo. Hindi nag-alangalang ang investigador, ginagawa namin ayon sa tamang pamamaraan. Punong-puno ang sala, nagsasalita ang lahat, sumisigaw ang lahat, ngunit sa huli, isang bagay lang ang nakikipag-usap sa batas ebidensya. Habang nag-aaway-away ang lahat, bumukas ulit ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang opisyal ang pumasok, kasama sila ng dalawang taong plainclothes, at sa gitna nila ay isang lalaking nilinladlad, nakayuko ang ulo, mahigpit na hawak ang mga kamay. Isang tingin lang nakilala ko siya agad. Rogelio Cruz, mas payat kaysa noong huling nakita ko siya, masukal ang buhok, malalim ang mata, ngunit ang mga matang iyon ay patuloy pang naghahanap ng daan palabas. Pinaglibot-libot niya ang mga mata sa buong silid para maghanap ng paraan palabas, pagkatapos ay huminto tumpak sa kinatatayuan ko. Nanlibak siyang ngumiti, nagputihin ang ngipin, malikot ang boses. Magaling pala ang manugang, ganyan ba talaga kang mapagkampi? Agad na nabigla ang biyenan ko, pinalaki ang mga mata at lumingon sa akin. Natigilan si Miguel. Biglang tumigil si Maricel sa pag-iyak na mutla, natatakot na magsalita ng anuman si Rogelio. Tumingin akong tuwiran kay Rogelio, hindi umiwas, hindi na kailangang sumigaw. Isang maikli ngunit sapat na pangungusap ang sinabi ko para matigilan siya. Pamilya ang itinayo mo sa pamamagitan ng perang niloko mo, iyon ba ang tawag mo sa bahay? Nagkislap ang mga mata ni Rogelio, nagsimulang kumibog ang mga labi, ngunit hindi niya matapagan ang pagtugon sa harap ng investigador. Lumingon siya kay Maricel. Parang gustong lunukin ito. Sinabi mo na ayos na daw. Agad na nag-iyak ng malakas si Maricel habang umiling-iling. Wala akong alam, wala talaga. Inutos ng investigador ang katahimikan, pagkatapos ay binuksan ang folder, pantay ang boses. Nagawa na naming ikumpara ang mga transaksyon. May mga halaga na inilipat mula sa account ng isang negosyong nasa ilalim ng investigasyon papunta sa ilang personal na account na may kinalaman, kasama na ang account sa pangalan ni Miguel Santos. Sa pagdinig nito, parang tinampal si Miguel sa mukha. Lumingon siya sa kanyang ina. Gulat na gulat ang boses. Ina, ipaliwanag mo bakit nakarating ang pera sa account ko. Nakita ko si Miguel na nanginginig ng ganoon sa unang pagkakataon. Puting-puti ang mga kamay niya, namumula ang mga mata, mahigpit na nakakalam ang mga labi. Ang biyenan ko ay natigilan ng isang saglit, pagkatapos ay parang naipit sa dulo lumabas ang tunay na karakter niya na matagal na itinago sa ilalim ng moralidad. Nagngiting mapait siya at nagsalita. Hiniram ko ang account mo para mas malinis. Sino ang nagsabi sa iyo natanga ka? Namatay ang ingay sa buong silid. Si Miguel ay nanakit na parang katapos siyang husgahan, ako naman ay nalamig. Naunawaan ko agad, si Miguel ay hindi na walang kasalanan. Kahit hindi niya alam ang lahat, minsan niya itong pinahiram ng pangalan,
pinahiram ng account, pinahiram ng naivete para gamitin ito ng iba bilang kasangkapan. At ang nakakatakot ay kapag pumutok na ang lahat, hindi nakakaligtas ang salitang pinahiram. Sumabog si Maricel. Ina, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumingon ang biyenan ko sa kanya. Mapanganib na mga mata. Tahimik ka. Ngumiti si Rogelio ng mapang-uyam, mahangin ang boses. Tanungin mo siya, magaling siya. Nagtayo siya ng pangalan, pumirma siya. Sinabi niyang buntis siya, kaya nila irespeto siya. Sumigaw si Maricel, tumahimik ka, gusto mo ba akong patayin? Hinampas ng investigador ang mesa ng mahinahon. Pakiusap ang lahat ay magpakalmado. Sa kasalukuyan ay may palatandaan ng money laundering at pagtatago ng pinagmulan ng ari-arian. Pansamantalang kukunan namin ng telepono, computer at ilang dokumento para sa investigasyon. Sa pagdinig ng pansamantalang kukuha, halos napaluhod ang biyenan ko, kailangang sumandal sa upuan para makatayo. Si Maricel ay muling nag-iyak, ngunit sa pagkakataong ito, walang epekto ang iyak. Nakatayo si Miguel nang walang galaw, parang hinubaran ng lahat ng lakas. Nakatayo akong doon at tinitingnan sila. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ko ang tinatawag nilang pamilya na pinilit nila akong pasanin ay isang magulugulong tali ng kasakiman at pandaraya. Inakala nilang gagamitin ang tiyan para magtago, ang aking pera para maprotektahan, ang pangalan ng manugang para patatahimikin ako. Ngunit ngayon, lahat ay nakalantad sa harap ng pinakamakapangyarihan ng batas. Nang nagsimulang humingi ng mga device ang mga opisyal sa bawat isa, lumingon ang biyenan ko sa akin, may halong galit at takot ang mga mata. Hindi ako umiwas, hindi rin ngumiti. Pinanatili ko ang kalmadong mukha, mula simula hanggang katapusan. Dahil alam ko ito ang unang hampas pa lang ng tunay na bagyo, at ang aking katahimikan sa pagkakataong ito ay hindi na nagtitiis. Ito na ang senyales na handa na akong lumakad sa susunod na yugto. Yugto kung saan hindi na nila maaring gamitin ang pag-iyak, ang dangal o ang tiyan para kontrolin ako kahit isang beses pa. Pagkatapos ng ikalawang sesyon ng trabaho sa bahay, lahat ng bagay ay nangyari ng mas mabilis kaysa inaakala ko. Ang sabi ng mga tao ay may sira sa budhi, nagtataranta talaga. Nang hiniling ng mga opisyal na pansamantalang kunin ang telepono, computer at mga papeles, nagsimulang umasal ang biyenan ko. Nag-iyak si Maricel habang tumatanggol. Nang ulit ang hindi ko alam, si Miguel naman ay nakatayo na parang naubos na ng lakas. Ngunit iyon ang makikita lang. Ang hindi nakikita ay kapag inanyayahan silang pumunta sa opisina, umupo sa harap ng mesa, wala nang entablado para sumigaw, wala nang kamag-anak para magdrama, at higit sa lahat, wala nang lugar para sa mga hindi ko alam. Inanyayahan din akong magtrabaho bilang may kinalaman dahil miyembro ako ng bahay at dahil pinilit nilang bilhin ang bahay. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Maricel na nakaupo sa isang gilid, maputla ang mukha, mahigpit na yakap ang tiyan. Si Rogelio naman ay nakaupo sa harap namin, nagmamasid ang mga mata, mahigpit ang mga labi, ngunit nagkukunwaring may karangalan. Ang biyenan ko ay nakaupo sa hanay ng paghihintay, pautak ang mukha parang nakasabit. Si Miguel naman ay nakaupo sa sulok, yumuko ang mga balikat, walang tinitingnan. Nagsimulang magtanong ang investigador ng tuwiran. Maricel Santos, lumahok ka ba sa operasyon, pag-aanyaya ng mga tao na mag-imbak ng pera o pagtanggap ng paglipat mula sa mga biktima? Nagiling si Maricel ng paulit-ulit, bumagsak ang luha. Nagmahal lang ako, wala akong ginagawa. May bata ako, mahina ako, wala talaga akong magawa. Nagbabasa siya ng parang nakalikha ng script, umiikot sa tatlong parirala. Nagmahal, hindi alam, may bata. Ngunit agad nagpalit ng takbo si Rogelio. Nagingit ang boses, parang itinulak sa dulo, kaya handa ng kaladkarin ang iba. Hindi alam? Siya ang nagturo sa akin ng paraan ng pag-aatake sa sikolohiya ng biktima. Tumayo si Maricel na sumisigaw. Tumahimik ka, gusto mo ba akong patayin? Sa loob ng ilang segundo, nainit ang silid. Hinampas ng investigador ang mesa, walang sino man ang maaring sumigaw dito.
Pagkatapos ay binuksan niya ang ibang folder at itinulak ito papunta kay Maricel at kay Rogelio. Ito ang mga mensahe sa pagitan ng dalawa. Nakitingin ako ng konti, tibok ng aking puso ay humigpit, ang mga bagay na pinaghinalaan ko ay nakalalagay na sa mesa sa pamamagitan ng malinaw na mga titik. Ang mga mensahe ay hindi mahaba, ngunit sapat para mangyabang ang tao. May bahagi kung saan nagmensahe si Rogelio ng parang biro ngunit seryoso rin. Buntis ka na kaya mas madaling humingi ng kapatawaran. At sumagot si Maricel, alam ko, naisip ko na, may tiyan, hindi na sila magpapalakas ng loob. May isa pang bahagi na malinaw na pinag-usapan ng plano, akitin ang manugang na bumili ng bahay sa pangalan niya. Kapag dumating ang pera sa bahay, magiging malinis na ari-arian. Narinig ko ito at lumamig ang aking gulugod. Tumpak tulad ng hinala ko, ang bahay ay hindi para sa tiyan, ito ang balot. Humawak si Maricel sa papel, puting-puto ang mukha. Nanginginig siya. Basta biro-biro lang iyon, natatakot lang ako. Hindi hayaan ng investigador na lumipas ito. Nagsasalita ka ng biro-biro, ngunit nagpaplano ng daloy ng pera, nagbanggit ng malinis na ari-arian. Ngumiti si Rogelio ng mapait, humiga sa likod ng upuan. Nakita mo? Alam niya ang lahat. Tinawag ang biyenan ko para sa hiwalay na trabaho, pagkatapos ay bumalik para sa harap-harapan. Pumasok siya na may anyo ng may kasamang dalamhati, boses na nanginginig parang ina na walang kinalaman. Inalang ako para sa anak ko ang lahat ng ginagawa ko. Nagkamali siya. May bata, takot akong maging kahiya-hiya. Tumingin sa kanya ang investigador at nagsabi ng pangungusap na parang maliwanag ngunit mabigat. Inasikaso mo ang anak mo sa pamamagitan ng pera ng iba. Natumba ang biyenan ko. Pera? Anong pera? Binuksan ng investigador ang bank statement, tumingin sa bawat linya. Ito, mga halaga na inilipat sa iyong account mula sa mga intermediate account na may kinalaman kay Rogelio. May buuan pang ilang beses inilipat. Nagsimulang umusal ang biyenan ko. Hindi ko alam, inilipat niya nang may pagkakamali, hawak ko lang. Direkta ang pangungusap ng investigador. Walang hawak bawat buwan. Ito ay pagtanggap ng pakinabang. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang biyenan ko at malinaw kong nakita ang pagkalaglag ng maskara. Siya ay hindi biktima ng sinasamantala, siya ay kasabwat na nakinabang, pagkatapos ay lumingon para gamitin ang moralidad, para pilitin akong gumastos, para malutas ang lahat. Biglang naunawaan ko kung bakit siya masigasig sa pagbili ng bahay. Kailangan niya ng isang ari-arian na nakatayo sa loob ng pamilya para kahit sino man ang mahuli, mananatili ang pera sa anyo ng lupa. Si Miguel ay tinawag para sa harap-harapan. Nagtanong ang investigador, Miguel Santos, alam mo ba na ang iyong account ay ginamit para tumanggap ng mga transaksyon na may kinalaman sa kaso? Nanlalaking nagsalita si Miguel, hindi ko alam. Sinabi ng ina ko na pumirma, sinabi niyang trabaho iyon. Muling nagtanong ang investigador, hindi hayaang umurong, ano ang iyong pinirmahan? Tumingin pababa si Miguel, pira-pirasong boses. Ilang papeles, nagbukas ng account, pumirma ng pagtanggap dahil sinabi ng ina ko na kailangan ng lalaki sa bahay na tumayo. Nang sandaling iyon, tiningnan ko si Miguel sa unang pagkakataon sa aking buhay. Hindi na ako gustong makipagtalo sa kanya, hindi na gustong magalit sa pamamaraan ng mag-asawa. Naramdaman ko lang ang kalamigan. Sinabi ko ng isang pangungusap na mahinahon ngunit matalas, pumirma ka bilang tulong o ipinagbili mo ang aking buong buhay. Tumingala si Miguel sa akin, namumula ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam na kasalanan ito, akala ko tumutulong sa bahay, akala ko tama. Hindi ko sinigaw, simple lang ang aking sagot. Alinman sa mga pangungusap, hindi mo alam dahil hindi mo gustong malaman. Kailangan mo lang na dumaloy ang pera sa aming bahay. Nanahimik ang buong silid. Sinipisip ng biyenan ko ang mga labi na parang gusto siyang sumigaw sa akin, ngunit hindi na siya makagawa. Niyayakap ni Maricel ang tiyan, nanginginig ang mga paa, parang malapit ng mawalan ng malay. Hindi na ngumingiti si Rogelio. At ako naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Magaan dahil ang lahat ng nagdaang pagtiisin ko
ay sa huli ay may lugar na nagbibigay ng tamang pangalan, kasalanan. Sa katapusan ng session, tumayo ang investigador at malinaw na nagsalita. Batay sa mga nakalap na ebidensya, magkakaroon ng emergency raid ng isang lugar na pinaghihinalaang nagtatago ng mga dokumento, selyo, SIM cards at paraan ng komunikasyon para sa kriminal na aktibidad. Hinihiling namin ang kooperasyon ng lahat. Sa pagdinig ng emergency raid, halos napaluhod ang biyenan ko, kailangang humawak sa upuan para makatayo. Muli na namang nag-iyak si Maricel, ngunit wala ng epekto ang iyak sa pagkakataong ito. Nakatayo si Miguel nang walang galaw, parang sinabunot ng lahat ng lakas. Nakatayo akong doon nang walang dagdag pa. Tiningnan ko lang ang bawat tao sa bahay na ito at sa unang pagkakataon ay malinaw na nakita ko ang tinatawag nilang pamilya na pinilit nila akong pasanin ay isang magulugulong tali ng kasakiman at pandaraya. Inakala nilang gagamitin ang tiyan para magtago, ang aking pera para maprotektahan, ang pangalan ng manugang para patatahimikin ako. Ngunit ngayon, lahat ay nakalantad na sa harap ng pinakamakapangyarihan ang batas. Nang nagsimulang humingi ng mga device ang mga opisyal sa bawat isa, lumingon ang biyenan ko sa akin, may halong galit at takot ang mga mata. Hindi ako umiwas, hindi rin ngumiti. Pinanatili ko ang kalmadong mukha mula simula hanggang katapusan. Dahil alam ko ito ang unang hampas pa lang ng tunay na bagyo. At ang aking katahimikan sa pagkakataong ito ay hindi na nagtitiis. Ito na ang senyales na handa na akong lumakad sa susunod na yugto. Yugto kung saan hindi na nila maaaring gamitin ang pag-iyak, ang dangal o ang tiyan para kontrolin ako kahit isang beses pa. Pagkatapos ng ikalawang session sa opisina ng mga awtoridad, lahat ng nangyari sa bahay ng asawa ko ay bumagsak ng parang dominyo, napakabilis hanggang hindi na makaalon ng sinuman. Ang pinakamatinding bagay ay hindi ang tunog ng mga posas o ang summons paper. Iyon ang paraan ng tsismis na lumaganap pa ng mas mabilis kaysa sa motorsiklo sa kalsada. Sa loob ng isang umaga, narinig ko na ang mga kapitbahay na nagtatalo-talo sa harap ng pintuan. Ang Pamilya Santos investigasyon para sa panloloko tsismis pa na money laundering. May tumitingin, may umiiwas, parehong mata ang puno ng usisa at pagtatangi, parang natatakot na mahawahan ng masamang kapalaran. Ang biyenan ko, na dating sanay na tumayo, nang may pagmamalaki, nakaupo sa gitna ng mesa, nagsasalita ng may katiyakan ngayon, kahit bumaba siya sa palengke, ang mga dati niyang kakilala ay nagkukunwaring abala, lumiliko, ang ilang dating matamis na suwerte mo. Gloria, magaling na manugang ngayon ay nagsasabi lang ng, "Oh, matagal na saan ka ba nanggaling?" Nakita ko ito at malinaw ang isang bagay na natutunan ko. Ang dangal ng maraming tao ay balot lang na kanilang ibinabalot sa sarili. Kapag nasira na ang balot, wala na silang maibibitin maliban sa paghahanap ng isang taong sisisihin. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ni Miguel. Isang umaga, maagang bumalik siya mula sa trabaho, puting-puti ang mukha. Bago pa man ako makatanong, naupo na siya ng mabigat, nagtaas ng mga kamay sa ulo, umalingasaw ang boses. Tinawag ako ng kumpanya, humingi sila ng paliwanag, pansamantalang sinuspindi ako para sa pagsasaliksik. Hindi ako nagulat. Kapag ang account ay nahawakan ng maruming transaksyon, kahit hindi alam ng tao, mag-iingat pa rin ang mga tao. Si Miguel na dating buhay sa dangal ng pagiging matino ngayon ay nakabitin sa ere, nawalan siya ng mukha, nawalan ng lugar, at higit sa lahat nawalan ng dahilan para manahimik pa. Si Maricel naman ang tiyan na inakala niyang salamangka, naging iyon ang nag-ugat sa kanya. Nasa ilalim siya ng mahigpit na pagmamasid, kahit saan man siya pumunta, kailangang mag-ulat. Ang prenatal check-up ay hindi na private affair, kundi bahagi ng kanyang record. Sa tuwing yumayakap siya sa tiyan at nagrereklamo, hindi na pinalambot ng biyenan ko ang sarili gaya ng dati, kundi tumingin sa kanya na parang isang sakuna. Hawak mo ang tiyan na iyan para matakot ang lahat? Ngayon ebidensya na iyon. Ang pangungusap na iyon ay malupit, ngunit totoo.
Ang sanggol ay walang kasalanan ngunit ang mga matatanda na gumamit ng tiyan para mandaraya ay kailangang harapin ang sarili nilang bayad. Ang hangin sa loob ng bahay ng asawa ko ay napakasamang hanggang sa kahit isang masalakas na paghinga ay magiging dahilan ng away. Nagpalitan ng akusasyon ang biyenan ko kay Miguel. Dahil sa iyo sinabi ko sa iyo na magtayo ng pangalan para malinis, hindi ka marunong lumikha ng takip. Sumabog si Miguel. Ginawa ko ang sabi mo. Sinabi mo na ang lalaki sa bahay ay dapat tumayo, sino ang sumasakanluran ngayon? Nag-iyak si Maricel. Buntis ako at sisihin mo pa rin ako. Sinagot ng biyenan. Tahimik ka, may bata ka. Pero nagpapatuloy ka pa rin ng paglipat ng pera, hindi ba natin ito alam? Ang mga pangungusap na ito ay parang saksak-saksak na nagkakapalit, wala ng lakas ang sinuman para magkunwaring mabuting tao pa. At habang gumagulo ang pamilya ng asawa ko, nagsimulang dumating ang mga kamag-anak. Ang iba ay bumibisita, ang iba ay nagtatanong, ngunit sa katotohanan ay dumating sila para makita kung gaano nakasira ang bahay. Ang matandang tiya na noong araw ay nakinig habang pinipilit ako ng biyenan ko na bumili ng bahay ngayon ay pumasok na humihinging malalim. Diyos ko, paano ba nangyari ito? Agad na nagbaliktad ang biyenan ko, itinuro ang daliri sa akin sa harap ng mga kamag-anak, sumigaw na parang gustong itapon ang lahat ng kasalanan sa aking ulo. Nag-ambush siya sa aming pamilya, nagbigay siya ng papeles, siya ang dahilan kung bakit natukoy namin ng mga awtoridad, wala kaming ginagawa. Nakatayo doon, ang puso ko ay malamig. Hindi na ako nagtataka. Sinabi ko ang maiklang sagot, hindi kailangang mataas ang boses, ngunit sapat para marinig ng lahat. Naghukay kayo ng inyong sariling hukay, hindi lang ako sumabak sa loob. Nabuksan ang bibig ng matandang tiya at tumingin sa biyenan pagkatapos sa akin. Ang ilan ay yumuko ang mukha, ang ilan ay nanahimik. Dahil alam ng lahat kung walang manloloko, wala ring investigasyon. Kinuha sa akin ni Miguel sa isang sulok, binabaan ng boses parang nakikiusap. Asawa ko, magsalita ka para sa akin, asawa mo ako. Kung hindi ka ang mag-iingat sa akin, sino pa? Tiningnan ko siya maingat sa unang pagkakataon, parang sa isang estranyo. Humingi siya sa akin na iligtas siya, ngunit hindi niya kailanman iniligtasan ako ng pinipilit, sinisigawan, tinatrato akong parang pitaka. Isang pangungusap lang ang sinabi ko, kalmado ngunit matigas gaya ng bato. Upang maunawaan ng asawa ko ang hangganan, asawa mo ako, hindi kalasag ng kasalanan ng iyong ina. Natumba si Miguel, namula ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Alam ko na nagkamali na ako. Ayoko nang humaba ang mga pagtatalo. Naunawaan ko na ang pananatili ay magpapahirap lang sa akin, lagi akong hihilahin nila sa daloy ng sisi at dalangin. Nang gabing iyon, tinimpla ko ang aking mga gamit. Hindi ko kinuha ang lahat, ang mga pangunahing pangangailangan lang, personal na mga dokumento, ilang damit, mga bagay na binili ko sa aking sariling pera. Inilagay ko sa mesa ang isang tali ng papeles ng paghihiwalay ng pinansyal na inihanda ni Kuya Daniel. Kasama rin ang petisyon para sa pagtatatag ng relasyon sa kasal ayon sa tamang proseso. Hindi ko kailangang gumawa ng ingay, kailangan ko lang itong ilagay bilang isang katapusan. Nang nakita ni Miguel na nagdadala ako ng bag, agad siyang tumakbo sa pinto, paulit-ulit na kumatok. Nabasag ang boses. Nagkamali ako, huwag kang umalis, sasabihin ko, sa ina ako babaguhin ko. Nakatayo ako sa loob. Ang kamay ko ay nasa lock ng pinto, ang puso ko ay wala ng galit, pagod na lang. Dahan-dahang nagsalita sa kabila ng pinto. Nagkamali ka, mula nang manahimik ka. Ang pangungusap na iyon ay hindi para pahirapan siya, para alalahanin niya na ang kanyang katahimikan ang pumatay sa aking tiwala ng matagal na. Lumabas ako sa bahay ng gabi. Madilim ang kalsada, mahangin, ngunit ang aking dibdib ay kakaibang magaan. Hindi ako naramdamang nagtagumpay. Naramdaman ko lang na nagbayad na ako ng isang obligasyong kusa ko ring isinakay sa aking sarili. May mga lugar na ang pananatili ng isa pang araw ay nagpapahirap lang sa sarili ng isa pang araw.
At sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal, naunawaan ko ang kapayapaan ay hindi ang pagtitiis para sa katahimikan, kundi ang paglakas ng loob na umalis kapag wala na ang respeto. Sa mga sumunod na araw, lahat ng bagay ay nangyari gaya ng inaasahan ko. Ang pag-aresto kay Rogelio Cruz ay pinormal mga akusasyong may kinalaman sa panloloko at pag-aayos ng iligal na aktibidad. Ang bawat layer ng daloy ng pera ay siniyasat. Si Maricel ay hindi nakaalis gaya ng inaakala niya. Ang tiyan ay binibigyan ng konsiderasyon sa ilang pamamaraan ng pagproseso, ngunit hindi mabubura ang katotohanang nagtayo siya ng pangalan, pumirma siya, lumahok sa paglipat ng pera kahit habang buntis. Ang biyenan ko naman ay tinanong tungkol sa pananagutan dahil nakinabang siya at nagtago. Ang mga halaga na inilipat sa kanyang account na dating tinatanggal-tanggal niya sa huli ay nandoon pa rin, malinaw gaya ng hindi matanggal na tinta. Umalis ako sa bahay ng asawa ko, ngunit hindi ko tinanggal ang lahat ng puno ng galit. Tinanggal ko ito sa pamamagitan ng mga papeles at hangganan dahil naunawaan ko na may mga usapan na kapag mas marami kang sinabi, mas marami kang nalilinlang at mas masama ang pakiramdam. Nilagdaan ko ang mga kinakailangang pamamaraan para sa aking sariling proteksyon. Tinanggal ang lahat ng pinansiyal na pananagutan, lahat ng bagay na maaaring gawing nagtayo ako ng pangalan o sumusuporta sa likod sa mata ng iba. Nang nilagyan ko ng pirma, hindi nanginginig ang aking kamay. Naramdaman ko lang ang isang matinding kalungkutan, kalungkutan para sa panahong sinisikap ko pang itayo. Kalungkutan dahil ang lugar na inaakala kong sandalan ay lugar palang pinipilit nilang itulak ako sa unahan para maprotektahan sila. Si Miguel ay halos nawalan ng lahat noon, ang trabaho ay nagugulo, ang reputasyon ay nasira, kahit saan ay tinitingnan siya ng iba. Ang mga kamag-anak ay sinisi siya na walang kabutihang loob dahil hindi niya alam kung paano pasanin ang pamilya, hindi niya alam kung paano tumayo ng matibay gaya ng inaasahan ng mga lalaki. Ngunit kung sasabihin ng patas, si Miguel ay isa ring anak na nakulong sa maling pag-iisip na ang pagtahimik ay kapayapaan, ang paggalang ay paglipas, at ang pag-asa sa asawa ay normal na bagay. Hanggang sa bumagsak ang lahat, noon lang niya naunawaan ang presyo ng pagtahimik, minsan mas mahal pa kaysa sa isang away. Isang beses bumalik ako para kunin ang ilang natitirang gamit. Hindi ko sinasadya, ngunit nadinig ko ang ingay mula sa loob. Napaluhod ang biyenan ko sa sahig, gulong-gulo ang buhok, mapait ang boses, ngunit kung pakikinggan ng mabuti ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pinalaki ko kayo para maasahan ko kayo. Hindi ko alam na lalaki ang pinalaki ko na hindi marunong tumulong. Ang pangungusap na iyon ay parang matalas na itak na basta-basta pumutol sa lahat. Nakatayo si Miguel sa harapan niya, namumula ang mga mata, umaagos ang luha, ngunit ang boses ay nananatiling nakangil. Pinalaki mo kami para gamitin mo, hindi para maging tao. Pagkatapos ay sumabog siyang umiyak tulad ng isang bata. Sa sandaling iyon, hindi ako naramdamang masaya, naramdaman ko lang ang awa. Awa para sa isang pamilyang sanay gumagawa ng tali ng pagmamahal batay sa kapakipakinabang. Kapag wala nang makukuha, wala na rin silang maipagmalagang tamang pag-aalaga sa isa't isa. Malinaw pa rin sa aking alaala ang pakiramdam nang lumabas ako sa pintuan ng bahay na iyon. Sa puso ko ay walang pagtatagumpay, mayroon lang pagpapagaan na halo-halong lungkot. Ang mga tao ay madalas nag-aakala na ang mga ganitong kwento ay dapat tapusin ng eksena na ako ay lumalakad, nang may ngiti sila ay nakayukod at humihingi ng tawad, magandang pakinggan. Ngunit ang totoong buhay ay hindi laging nagbibigay ng matamis na pakiramdam tulad ng pelikula. Minsan, ang pinakapayapang katapusan ay ang katapusang hindi ka na natatakot pa. Hindi natakot sa biyenan ko na sumigaw, hindi natakot sa pag-iyak ng bayaw ko, hindi natakot sa tsismis ng mga tao, wala nang takot. Tiningnan ko ang aking sarili at napagtanto ko ang isang bagay, ang kabutihan ay hindi mali.
Ang mali ay ang kabutihang walang hangganan. Noon, inisip ko na kung matutulungan, tutulungan, kung matitiis, matitiis. Dahil ang pagtitiis para sa kapayapaan ng tahanan ay mahalaga, ngunit habang nagiging mas maigi ang pagtitiis, lalo na itong nagiging sanay para sa kanila, napasanin mo ang lahat. Kapag gusto mo nang tumigil, sasabihin nilang nagbago ka, mapag-imbot ka, walang pagpapahalaga. Sa katotohanan, hindi ka nagbago. Nagising ka lang. Ikinukwento ko ang kwentong ito hindi para husgahan kung sino ang demonyo, kung sino ang biktima. Nais ko lang na sa pagkarinig ninyo ay naiintindihan ninyo. Sa pamilya, ang pagmamahal ay isang bagay na kailangang pangalagaan, ngunit ang pangangalaga ay hindi nangangahulugang hayaan ng iba na basta-basta tumawid sa iyong hangganan. Ang pagtitiis ay hindi kabaitan. Ang pagtitiis ay minsang pagpasok sa sarili sa panganib. May mga sandali kung saan ang katahimikan ay hindi na kapayapaan kundi pakikiisa sa masama, kahit pa ang masama ay galing sa iyong mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng lahat, nagsimula akong mabuhay ng muli sa pinakamaprosto paraan. Nagrenta ako ng malinis na maliit na kwarto. Pag umaga ay nagbubukas ang pintuan at may araw, pag-uwi ay malalim na hininga na hindi maririnig ang sino mang tumatawag ng manugang, tulungan mo ako dito. Regular na pumunta sa trabaho, wastong pagkain, pakikipagkita sa mga kaibigan, pabagal na pamumuhay. May mga gabing malungkot pa rin dahil walang taong lumalagpas sa nagibang kasal na hindi nasaktan. Ngunit ang kalungkutang iyon ay kahit paano ay kalungkutan ng isang taong may sariling buhay, hindi kalungkutan ng isang taong hinihila sa plano ng iba. At minsan ay naiisip ko ang tungkol sa 10 milyong bahay na pinilit ng biyenan ko. Inaasahan nila ito bilang panapon na nagtatago ng dangal, bilang ligtas na tirahan, bilang paraan para gawing malinis ang maruming pera. Ngunit sa huli, ang 10 milyong bahay na inaasahan nila ay naging presyo ng buong buhay na tayo at lumayo. Hindi ko nais ang kanilang pagdurusa, ngunit naniniwala ako sa isang bagay: kapag ginagamit ng tao ang kasakiman para pangunahan ang kanyang buhay, maaga o matagal ay mapupunta ang sarili sa isang impas. At ako, nais ko lang na sapat ang aking pagiging alerto para hindi na ako muling makarating sa ganoong impas kailanman.